Salamat. Isiniwalat mo ang katotohanan, Rika. Maraming salamat din sa gamot na ito. Wala nga naman, Aling Felisa. Mula ngayon, malayo na ulit ang ating isla. Hindi na natin kailangan mga ba umatakot. Ngayong wala na siya. Wala na ring aso mag-aasik ng lagim sa isla natin. At paano ka nagkaroon ng gamot na nakakapagpahilim ng suga at nalika ng kagat ng aso? Sa Isla Malaya, ang mga tao ay malayang nakakagalaw, anumang oras o saan mang bahagi nito. Nagagawa nila ang anumang bagay na kanilang nanaisin. Walang mga pangyayari na maaaring pipigil sa kanilang kagustuhan. Ngunit isang araw, tila ba naglaro ang tadhana, ang nooy ligtas na isla ay biglang binalot ng kilabot. Ang mga tao ay mistulang ibon na nakakulong sa hawla. Bihira na lang sila kung lumabas sapagkat labis na mapanganib ang tumungo sa labas ng bahay. Anong tagpo kaya ang naging ugat ng pagbabago ng dating tahimik na isla? Halina at makinig sa panibagong kwento na hatid namin sa inyo. Magandang araw po sa inyong lahat. Eh, marami na namang isda ang nahuli ni Itay. May ibebenta na naman ako kay Aling Siraida. Sabi ko na nga ba, paldo na naman kami sa isda. Patakbong tumungo si Rika sa kanilang kusina. Kumuha siya ng malaking balde upang sidlan ng isda. Naabutan niya sa kusina si Aling Marta na nagsasaing. Agad itong napalingon nang mapansin niya ang pagdating ng kanyang anak. Mukhang nagmamadali ka, anak ha. Andiyan na ba ang tatay mo? Apo, Nay, kadadaang niya lang po. Inutusan niya nga akong kumuha ng balde dahil marami siyang nahuli na isda. Abay, mabuti naman kung ganon. E di, malaki na naman ang ating kikitain yan. Nga po, Nay. Swerte talaga si tatay sa dagat. Palagi na lang puno ng isda ang bangka niya. Ganyan talaga kapag mabait, pinagpapala ng nasa itaas. O siya, kumuha ka na nga ng balde. Baka kanina pa hinihintay ng tatay mo yon. Apo, Nay. Pinili niya ang malaking balde at binitbit ito palabas ng bahay. Muli niyang tinahak ang daan pabalik sa tabi ng dagat. Maraming tao ang nagtitipon sa bangka ni Mang Berting at normal na ito sa kanilang isla. Kinagawian na ng iba na mag-abang sa pagdaong ng mga mangingisda upang mabigyan sila ng isda. Mabuti na lang at maraming isda si tatay. Siguradong matutuwa na naman ang mga tao. May pang-ulam na naman sila mamaya. Pagkarating niya sa bangka, kaagad siyang tumulong sa kanyang ama. Inilagay niya sa balde ang mga isda na nakakalat sa loob ng bangka. Ilang sandali pa, inutusan siya ni Mang Berting na bigyan ng tiga-anim na isda ang mga taong nagpunta sa kanilang bangka. Pumila po kayo ng maayos. Lahat po kayo ay mabibigyan ng isda. Kaagad namang tumalima ang mga tao. Pumila sila ng maayos at binigyan sila ni Rika ng isda. Bawat isa sa kanila ay may tiga-anim na isda. Maraming salamat sa biyayang ito, Berting. At ganon din sa'yo, Rika. Sa Diyos po kayo magpasalamat. Sa kanya po nagmula ang biyayang ito. Likas na sa pamilya na Rika ang pagkakaroon ng busilak na puso. Kaya hindi na nakakagulat kung bakit maraming mga tao ang talagang humahanga sa kanila. Mauna na ako sa inyo, Rika. Salamat talaga sa isda ha. Magluluto na ako dahil siguradong nagugutom na mga anak ko. Sige po, Ate Lina. Mag-iingat po kayo pa uwi. Nagpaalam na rin ang iba sa kanila hanggang sa dalawa na lang sila ng ama ni Rika ang naiwan sa dalampasigan. Napuno na ng isda ang malaking balde. Subalit, marami pa ring natira sa loob ng bangka. Inutusan siya ng kanyang itay na kumuha ng 2 pang balde sapagkat hindi na kasya sa kanyang lalagyan. Mabilis namang sinunod ng munting bata ang pinag-uutos ng kanyang amang si Mang Berting. Mukhang pabalik-balik ka, anak ha. Marami ba talagang huling isda ang tatay mo? Naku, kung isda lang pag-uusapan, alas nag-uumapaw na yun sa bangka natin, Nay. Kulang pa nga ang isang balde. Kaya nga ako nandito dahil kukuha pa ako ng 2 balde pa po. Nakakataba naman ang puso ang biyayang hatid ng dagat. Sana ganyan na lang palagi para hindi na tayo maghihirap. Kung paano tayo makakabili ng bigas? Sana nga, Nay. Kinuha ni Rika ang 2 balde at saka bumalik sa kinakaroonan ng kanilang bangka. Nagtulungan sila ni Mang Berting sa paglalagay ng mga isda sa loob ng balde. Nang matapos ang kanilang gawain, umuwi na sila sa kanilang bahay. Tanga ng 3 balde ng isda. Walang mapagsidlan ang tuwa na nadarama ni Aling Marta.
nang masilayan niya ang napakaraming isda na dala ng kanyang mag-ama. Anak, samahan mo ako kay Aling Zoraida. Magbebenta tayo ng isda. Apo, Nay, tayo na po. Naku, sigurado nga hanga na naman siya kapag nakita niya ang pangmalakas sa nating isda. Nagtulungan sila sa pagbitbit ng isda patungo sa bahay ni Aling Zoraida. Narat na nila itong nakatayo, tila ba naghihintay ng mga mangingisda. Magandang araw po, Aling Zoraida. Nandito na kami ni Inay. Handa na ang mga isda namin para ibenta po sa inyo. Salamat at dumating kayo. Kanina pa ako hintay ng hintay sa mga mangingisda, pero kayo pa lang ang pumarito. O konti lang kasi ang huli nilang isda. Dumako ang tingin ni Aling Zoraida sa balde na hawak ni Rika at ni Aling Marta. Kuminang ang kanyang mga mata dahil sa kanyang nasilayan. Aba, ang dami naman ng mga isda nyo. Napakaswerte talaga ni Berting. Sa awa ng Panginoon, nakatatlong baldi kami. O siya, ikilo na ho natin ito, Aling Zoraida. Kaagad naman na inihanda ni Aling Zoraida ang timbangan, pati na rin ang malaking kahon at yelo para sa mga isda na kanyang bibilihin. 20 kilo lahat, Marta. Wow, malaki-laki palang kikitain namin sa isdang to. Oo nga, teka lang, kukuha muna ako ng pera. Halos 3,000 piso ang kinita nila mula sa mga isda. Pagkatapos makuha ang bayad, nagpaalam na sina Rika at Aling Marta kay Aling Zoraida. Masaya silang umuwi ng bahay, bitbit ang balde na wala ng laman. Ginamit nila ang pera sa pagbili ng mga pangunahing pangangailangan, katulad ng bigas at mga kagamitan sa pangingisda. Isang umaga, naglalakad-lakad si Rika sa tabi ng dagat. Payapa naman ang paligid. Ramdam niya ang malamig na simoy ng hangin na bumabalot sa kanyang sistema. Asul ang kalangitan at banayad ang hampas ng mga alon sa dagat. Pinagmamasdan niya ang mga bata na masayang naliligo sa dagat, pati na ang mga tao nag-iihaw ng isda sa tabi ng dagat. Tunay nga na masaya ang buhay ng mga tao sa isla na yon. Walang pumipigil sa kanila sa mga nais nilang gawin. Kaya siguro tinawag itong Isla Malaya dahil malaya ang mga tao na mamuhay ayon sa kanilang kagustuhan. Nandiyan ang dagat kung gusto nilang maliko. Maaari silang tumambay sa tabing dagat kung nais silang magmuni-muni o di kayo makalanghap ng sariwang hangin. Pwede rin silang mangisda kung wala silang ulam. Sumilay ang matamis ng ngiti sa labi ni Rika. Para sa kanya, sapat na ang isla na yon upang mamuhay sila ng masaya at ng payapa. Wala na akong dapat hanapin pa. Hindi ko na rin hinihiling na manirahan sa ibang lugar. Sapat na sa akin ang ginawang hatid ng islang to. Maya-maya, unti-unting nagbago ang timpla ng paligid. Ang kulay asul na kalangitan ay naging itim. Ang banayad na hampas ng alon ay dahan-dahan na bumangis. Tila ba nag-uunahang makarating sa dalampasigan at ang tahimik na ihip ng hangin ay lumakas. Napahawak si Rika sa suot niyang sombrero na pilit na nililipad ng hangin. Naku, may paparating yata na bagyo. Ang sama ng timpla ng panahon. Elsa? Maria? Umahon na kayo! Rinig niya ang sigaw ng isang babae sa mga anak nitong naliligo sa dagat. Mabilis na umahon ng mga batang naliligo, samantalang isa namang dilubyo ang hinarap ni Rika. Habang nakatayo siya, may isang malaking aso ang tumakbo palapit sa kanya at agaran nitong sinunggaban ng kanyang binti. Nag-iwan ito ng kagat bago ito umalis. Tulong? Tulungan niyo po ako. Napaupo siya sa buhanginan habang pinagmamasdan ng kanyang sugat na likha ng matulis na kagat ng asong itim. Walang nakapansin sa nangyari sa kanya sapagkat abala ang bawat isa sa kanilang ginagawa. Ang mga nag-iihaw sa tabi ng dagat ay nakafocus sa pagliligpit ng kanilang mga gamit sapagkat paparating na nga ang malakas na ulan. Ang mga kabataan ay abalang nagtatakbuhan pa uwi habang nagsisimula ng dumagundong ang tunog ng kulog at kidlat. Dahilan kung bakit mas lalong hindi napansin ng mga tao ang nangyari sa batang si Rika, lalo na't bigla ng pagkagat sa kanya ng aso. Sinundan niya ng tingin ang asong itim. Natanaw niya pa ito na tumatakbo palayo sa kanyang kinaroroonan. Kaninong aso kaya yun? Ang bangis naman. Nag-iwan pa talaga siya ng kagat sa pinti ko. Siya na lamang ang naiwan sa tabi ng dagat. Nakauwi na ang mga tao.
Maliban sa kanya, napabuntong hininga siya habang tinitiis ang hapde na nagmumula sa kanyang sugat. Kailangan ko nang umuwi. Sasabihin ko kay ina yung nangyari. Sigurado akong malulungkot siya kapag nakita niya ang sugat ko. Masyadong malaki at malalim ang sugat ni Rika sa kanyang mga binti. Paika-ika siyang naglakad pa uwi sa kanilang bahay habang walang humpay sa pagtulo ang dugo mula sa kanyang sugat. Aray ko, ang hapti naman ito. Kainis talaga ang asin na yun. Pero wish lang ang dala niya. Hindi nagtagal, tuluyan din siyang nakarating sa kanilang tahanan. Naratnan niya si Aling Marta na naghuhugas ng mga pinggan. Kaagad itong napalingon nang mapansin niya ang pagdating ng kanyang anak. Nanay? Nanlaki ang mga mata ni Aling Marta nang matanaw niya ang nagdurugong sugat sa binti ni Rika. Nabitiwan niya ang hawak niyang pinggan at alisto siya na lumapit sa kanyang anak. Rika anak, napano ka? Bakit tumudugo yung binti mo? Kinagat po ako ng asin, Nay. Ano? Aso? Kaninong aso anak? Hindi ko po alam, Nay. Parang ngayon ko lang nakita ang asang yun. Kulay itim tapos sobrang laki po. Bigla po siyang lumapit sa akin at sinunggaban ako. Hindi ko po inaasahang kakagatin niya po ako, Nay. Nako, delikado ito. Kung sino man ang may-ari ng asong yon, sana hindi niya pinayagan ng alaga niya na pupunta kung saan-saan. Nakaperwisyo pa sila ng ibang tao. Halika anak, hugasan natin ang mga sugat mo. Kumuha si Aling Marta ng isang tabong tubig at sabon. Hinugasan niya ng maigi ang sugat ng kanyang anak. Ilang sandali pa, nagising na si Mang Berting. Kaagad itong nagalit nang malaman nito ang nangyari kay Rika. Sinabi niyang hindi biro ang makagat ng aso sapagkat delikado kapag umakyat sa ulo ang rabies. Inutusan niya rin si Aling Marta na tumungo kay Mang Pilo upang ipatandok ang sugat ni Rika. Kilala si Mang Pilo sa kanilang isla bilang magtatandok. Ang tandok ay isang tradisyonal na paraan ng panggagamot sa kanilang isla, lalo na sa mga kagat ng aso o iba pang mga hayop, kung saan gumagamit ng sungay ng kalabaw o baka upang sipsipin ang lala o kamandag mula sa sugat. Pagkatapos magpatandok, hindi muna pinayagan ni Aling Marta si Rika na magbuhat ng mga mabibigat, tulad na lang ng pag-iigib, at binigyan niya ang bata ng pagkakataong makapagpahinga hanggat hindi pa gumagaling ang sugat nito. Kamusta ang pakaramdam mo anak? Ganun pa rin po, Nay. Masakit pa rin ang ulo at mainit po ang katawan ko. Naku, nag-aalala na ako sa iyo anak. Sandali lang ha, kukuha muna ako ng dahon ng lagundi. Hintayin mo ako, pupunta lang ako sa labas. Kilala ang dahon ng lagundi sa kanilang isla bilang gamot sa lagnat, sipon at sakit sa ulo. Mabilis na tinahak ni Aling Marta ang daan patungo sa mga kakahuyan at namitas na mga dahon ng lagundi. Sana, babalik na sa normal ang pakiramdam ni Rika. Kakairita talaga ang aso na yon. Mahampas ko talaga yun kapag nakita ko siya. Nagpupuyo siya sa galit habang namimitas siya ng mga dahon. Binitbit niya ito pauwi sa kanilang bahay at hinugasan ng maigi at saka pinakuluan yon. Ginawa niya itong tsaa para ipainom sa kanyang anak. Rika anak, bumangon ka nga muna dyan. Inumin mo muna ito. Maingat naman na bumangon si Rika at tinanggap ang isang basong tasa na gawa sa pinakuloang dahon ng lagundi. Unang higop niya pa lamang ay hindi na niya naibigan ang lasa nito. Ibinalik niya ang tasa sa kamay ng kanyang ina na si Aling Marta. Ayoko pa nito, Nay. Ang pangit ng lasa. Hindi po masarap. Kailangan mo ito para gumaling ka anak. Ano ka ba? Hindi man masarap ang lasa pero maganda naman sa katawan yan. Kaya kailangan mo itong inumin. Huwag nang matigas ang ulo ha. Tulungan mo kaya akong uminom para mabilis maubos? Aba, hindi naman pwede yan. Wala naman akong sakit eh. Para sa'yo lang ito anak. Ubusan mo ito para mapabilis ang iyong paggaling. Sige na nga lang. Naku, ang hirap naman kapag nilalagnat. Kailangan pa talagang uminom ng gamot. Ganyan talaga kapag may sakit ka anak. Hindi pwedeng pabayaan mo ang iyong kalusugan. Ika nga ng mga matatanda, ang magandang kalusugan ay daan patungo sa kaligayahan. Napilitan naman na uminom si Rika kahit medyo mapait ang lasa nito. Paunti-unti lamang ang kanyang higop hanggang sa ito'y naubos niya. Tuwang-tuwa siya habang nakatingin siya sa tasa na ngayon ay wala ng laman.
Sa wakas, naubos din ang laman. Natapos ko din ang paghihirap ko. Aba, makapagpahinga na nga rin. Inilagay niya sa tabi ang tasa at muling humiga. Maya-maya, bumukas ang pinto at iniluwan nito si Aling Marta na may dalang lugaw at isang balot na tinapay. Kamusta ang tiya, Rika? Naubos mo na ba, anak? Apoy, Nay, tinan mo. Wala nang laman ng baso. Kahit isang patak. Wala na po. Wow, ang galing naman ng anak ko. Ganyan dapat. Matapang pagdating sa gamot. O siya nga pala, dinalan kita ng lugaw at tinapay. Kainin mo ito kapag nagutom ka. Salamat po, Nay. Pero mamaya na lang ako kakain dahil wala pa po akong gana ngayon. Makalipas ang mahigit na 3 oras, ay medyo maayos na ang pakaramdam ni Rika. Hindi na masyadong mainit ang kanyang katawan at magaan na rin ang kanyang ulo. Ngunit sa kabilang banda, wala pa rin nagbago sa kanyang sugat. Masakit pa rin ito at namamaga. Ang tagal naman gumaling ng sugat ko. Gusto ko nang maglaro at maligo sa dagat. Isa pa, namiss ko na rin sumama kay Inay sa pagbebenta ng isda kay Aling Zoraida. Kasalanan ito ng aso. Kung hindi niya ako kinagat, hindi sana nangyari to. Masyado siyang epal sa buhay ko. Kinagabihan, nanaginip si Rika at isa yung masamang panaginip. Nakita niya sa kanyang panaginip ang muling pagbabalik ng asong itim at nanalakay ng mga tao. Marami ang nakagat, kaya namay marami rin ang nagdurusa hanggang sa binalot ng takot ang mga tao. Wala nang gustong lumabas ng bahay upang maiwasan ang asong itim na nambibiktima sa kanilang isla. Nakita niya rin sa kanyang panaginip ang isang matandang babae na nakatingin sa kanya at mayroong iniabot na isang bagay. Hindi malinaw kay Rika kung ano ang bagay na yon sapagkat bigla siyang nagising, kinabahan at pawisan ang kanyang buong katawan. Panaginip lang pala ang lahat. Napabalik mo siya sa kanyang kama. Mabigat ang kanyang loob dahil sa masamang panaginip na yon. Naway hindi magkatotoo ang aking panaginip. Anak, bakit gising ka pa? Hating gabi pa lang ah. Nanaginip po ako ng masama, Nay. Ha? Ano naman ang iyong napanaginipan, anak? Bumalik daw ang asong itim na kumagit sa akin at kinagat niya ang iba pang tao sa ating isla. Nanlaki naman ang mga mata ni Aling Marta. Kahit ba isang panaginip lang ito, hindi niya maiwasan na makaramdam ng takot. Iwinawaksi ko ang iyong panaginip, Rika. Hindi nawa magkatotoo yan. Mula ng gabi na yon, hindi nawala sa isip na Rika ang tungkol sa pangyayari na napanaginipan niya. Sa tuwing lalabas siya ng bahay, nagiging malikot ang kanyang tingin. Tinitingnan niya ang paligid, baka sakali na makita niya muli ang asong itim na kumagat sa kanya. 3 araw na ang lumipas mula nang siya ay makagat nito. Ngunit hindi pa rin gumagaling ang sugat niya sa binti. Habang tumatagal ay mas lalo itong namamaga. Kaya naman ay labis na nag-aalala sa kanya ang kanyang mga magulang. Rika, maiwan na muna kita rito ha. Pupunta lang ako sa tabing dagat. Aabangan ko ang pagdating ng tatay mo. Sana marami na naman siyang huling isda. Isama mo po ako, Nay. Naku, hindi pa pwede anak. Namamaga pa nga ang sugat mo eh. Mahihirapan ka lang maglakad niyan. Saka na lang, pagtuluyan ka ng gumaling. Eh di, gagamit ako ng tungkod, Nay. Uupo lang naman ako sa buhangin. Di naman ako magpapasaway. Isama mo na kasi ako, Nay. Namiss ko nang tumambay sa tabing dagat. Habang inaabangan ng pagdaong ng itay. Ang kulit talaga ng anak kong ito oh. Oo na, halika na. Walang mapagsidlan ang tuwang nadaraman ni Rika nang sandali na yon. Abot tenga ang kanyang ngiti habang nakatingin siya sa kanyang ina. O hindi pa kita pinilit? Abay maghapon na naman akong nakakuling dito sa bahay. Basta, siguraduhin mo lang na magpapakabait ka roon ha. Huwag kang tatakbo-takbo. Baka matumba ka pa at mapasukan ng buhangin yung sugat mo. Ano man, Nay? Ay sus, kailan pa ba ako nagpasaway sa'yo? Ikaw naman, parang hindi mo kabisado ang kabaitan ko. Inilalayan ni Aling Marta si Rika patungo sa tabing dagat. Dumulog sila sa tapat ng nakahigang puno sa tabi ng dagat at dito sila umupo. Marami ring mga tao ang naroong nag-aabang sa pagdaong ng mga mangingisda. Mabuti naman at nakagala na si Rika. Kamusta naman ang sugat niya, Marta?
Maayos na ba? Naku, hindi pa rin gumagaling Edita. Namamaga pa rin hanggang ngayon eh. Pinatantok mo na ba yan? Oo, pero nag-aalala pa rin ako na baka hindi na gumaling ang sugat niya. Tinan mo naman oh, pulang-pula pa rin. Humakbang si Aling Edita palapit kay Rika at sinuri ng maigi ang sugat ng bata. Kumunot ang kanyang noo. Sabay tingin ito kay Aling Marta. Parang hindi naman ganito ang kagat ng normal na aso, Marta. Kakaibang sugat ng anak mo. Sigurado ka ba talaga na aso ang kumagat sa kanya? Bago pa makapagsalita si Aling Marta, ay inunahan na siya ni Rika. Sigurado po ako na aso po ang kumagat sa binti ko, Aling Edita. Kitang-kita po ng dalawang mata ko ang paglapit ng aso. Kung ganon, likha nga ito ng aso. Pero kaninong aso kaya ang nakakagat sa'yo, Rika? Hindi ko po alam kung sino ang may-ari ng aso na yun, Nay. Pero sa tingin ko, parang naligaw lang sa isla natin ang aso na yun. Masyado kasing malaki. Tapos nanlilisik ang mga mata. Parang galit na galit po siya sa akin. Naku, baka baliwang aso na yon. Dapat kasi hindi yun pinapabayaan na may-ari. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, may isang bangkang paparating sa tabi ng dagat. Medyo malayo pa ang kinaroroonan nito. Kaya naman, hindi pa nila lubusang maaninag kung sino ang nakasakay sa bangka. Nandiyan na si Itay. Parating na ang bangka niya. Mukhang hindi naman yan ang bangka ng itay mo. Oo nga no. Sino kaya yan? Panay ang titig nila sa bangka. Palaisipan sa kanila kung sino ang sumasagwan. Tila ba bago ito sa kanilang paningin. Habang tumatagal, mas lalong lumalapit sa kanila ang bangka. Unti-unti nilang naaaninag ang isang matandang babae na nakasakay sa bangka. Babae naman pala yan? Sino kaya yan? Wala namang mangingistang babae sa ating isla. Baka hindi taga rito ang matanda na yan. Baka naman, naliligaw lang. Lahat ng mga tao sa tabing dagat ay nakatingin sa paparating na bangka. Nagbabaka sakali sila. Nakilala nila ang matandang babae. Subalit, hindi ito pamilyar sa kanila. Nakapusod ang mahaba nitong buhok, kulubot ang balat at luma na ang suot na damit. Hindi maitago sa mukha nito ang pagod. Bunsod ng walang tigil na pagsagwan. Nang makadaong ang matanda, agad itong bumaba sa bangka at may bitbit na bote na may laman na parang langis. Naglakad ito patungo sa harapan ni Rika at Aling Marta. Napako naman ang tingin ni Rika sa matanda nang mamukhaan niya ito sa malapitan. Kumunot ang kanyang noo. Tila ba, pamilyar ito sa kanya. Subalit hindi niya lubusang maalala kung saan niya ito nakita. Ilang sandali pa, may sumagi sa isip ng bata. Napalunoklaway siya at mahina na bumulong. Teka, parang siya yung matandang babae na nakita ko sa panaginip. Bakit kaya siya nagpakita sa totoong buhay? Ngumiti ang matanda. Ang kanyang mukha ay wari ba na isang maamong tupa. Magandang araw sa inyo, Ineng. Ako nga pala si Daria. Nandito ako para magbenta ng gamot. Dumako ang tingin ng matanda sa binti ni Rika. Natanaw niya ang namamagang sugat nito. Napakadelikado ng sugat ng batang ito. Kung hindi ako nagkakamali, kinagat ito ng aso. Nagulat si Aling Marta sa winika ng matanda. Hindi niya akalaing matutukoy nito ang ugat ng sugat ni Rika sa unang tingin pa lamang. Tama ho kayo, Tandang Daria. Kinagat nga ng aso ang anak ko. Pero matanong ko lang, paano niyo ho nalaman? Nahulaan ko lang. Halata naman kasi nakagat ng aso. Pero hindi dapat binabaliwala ang sugat na ito. Kailangan niya ng lunas. Anong klaseng lunas ang kailangan ng anak ko? Ipinakita ng matanda ang hawak niyang bote. Maliit lamang ito at tila mabilis na maubos. Ito ang mabisang lunas para sa sugat ng batang ito. Bihira lamang ang gamot na ito, ngunit epektibo para sa kagat ng aso o ano pa mang hayop. Kailangan mong bumili nito. Dahil kung hindi, mas lalo pang mamamaga ang sugat ng anak mo hanggang sa lamunin ang sugat ng kanyang buong binti. Kinilabutan si Marta sa kanyang naulinigan. Ganon din ang mga tao na nakapaligid sa kanila. Talaga? Paano niyo naman nasabi yan, Tanda? Anong alam mo tungkol sa bagay na ito? Isa akong manggagamot. Marunong akong tumingin sa kalagayan ng sugat ng isang tao ng hayop. Nalalaman ko rin kung hanggang kailan magtatagal ang isang partikular na sugat at kung gaano ito kadelikado.
kapag hindi nalapatan ng wastong gamot. Nagtingin na naman ang isa't isa sa mga tao sa paligid. Labis nilang ikinagulat ang winika ng matanda. Ang iba sa kanila ay nagsimula na magbulong-bulungan. Isa pala siyang manggagamot. Hindi halata sa kanyang suot pero sa tingin ko, mukhang matalino ang matandang to. At niniwala ako sa mga sinasabi niya. Biglang nagang interesado si Aling Marta sa bote ng gamot na hawak ng matanda. Naawa na siya sa kanyang anak at nais na niya na gumaling ang sugat nito. Magkano naman ho ba ang isang bote ng gamot? Katumbas ng 10 kilong isda ang presyo ng aking gamot. Maaaring may kamahalaan, ngunit ito ay epektibo. Isang haplos lang. Natitiyak kong hihilom ka agad ang sugat ng anak mo. Napabuntong hininga si Aling Marta. Nabigla siya sa presyo ng gamot na inaalok ng matanda. Pati na rin ang mga tao sa paligid. Hindi naman nakaligtas sa matanda ang reaksyon ni Aling Marta. Mukhang nagulat ka talaga sa presyo ng gamot na ito. Huwag ka mag-alala. Sobrang epektibo ito. Hindi ka magsisisi kapag bumili ka nito. Ang mahal naman yan. Huwag ka na lang bumili, Nay. Kinakaya ko naman ng sugat ko Hindi magtatagal. Gagaling na po ito. Lumipat kay Rika ang tingin ng matanda. Wari ba na hindi siya sang-ayon sa sinabi ng bata? Nagkakamali ka ng akala, bata. Hindi na maghihilom ang sugat mo dahil hindi karaniwang aso ang kumagat sa'yo. Isa itong uri ng hayop na lubhang mapanganib sapagkat ang kanyang kagat ay nagdudulot ng pamatagalang sugat na maaaring nga hantong sa pagkamatay kung hindi mo maaagapan sa mas lalong madaling panahon. Namutla naman si Rika dahil sa kanyang narinig. Nakaramdam siya ng kaba sa posibleng mangyari sa kanya sa hinaharap. Tumingin siya sa kanyang ina at nagtagpo ang kanilang paningin. Totoo kaya ang sinasabi ng matandang ito, Nay? Baka niloloko niya lang tayo para bibili tayo ng gamot niya. Mautak yata pagdating sa negosyo ang matandang to. Mukhang hindi naman yata siya nagsisinungaling, anak. Isa naman siya manggagamot Baka pagsisihan lang natin sa huli kung hindi natin siya paniniwalaan. Anong balak niyo? Bibili ba kayo o hindi? Isang gamot na lang natira. Kung ako sa inyo, bilhin niyo na ito. Baka maunahan pa kayo ng iba. Balak ko sanang bumili. Pero kailangan ko rin hingin ng pasya ng aking asawa. Nangisda pa siya sa laot at hinihintay namin ang kanyang pagdating. Hindi ka naman siguro nagmamadali. Hindi ho ba? Sige, maglalaan ako ng oras para hintayin ang pagdating ng asawa mo. Sana hindi masayang ang oras ko sa paghihintay. Maupo po muna kayo, Lola. Baka napagod ka na po sa kakatayo. Hintayin muna po natin ang itay ko. Salamat, pero matibay pa naman ang mga tuhod ko. Kayang-kaya ko pang tumayo sa loob ng maraming oras. Aba, ang astig niyo naman po. Sagana ka yata sa gulay. Kaya matibay pa rin ang mga buto mo. Hindi ako mahilig kumain ng gulay, Ineng. Bakit malusog po ang katawan mo? Kung gayong hindi ka naman mahilig kumain ng gulay, saan ka po kumukuha ng sapat na bitamina na kailangan po ng katawan mo? Hindi na nasagot ng matanda ang tanong ng bata sapagkat dumating na nga si Mang Berting. Mabilis na nagtungo si Aling Marta sa kinakaroonan ng bangka nito at sinabi sa kanyang asawa ang tungkol sa gamot na ibinibenta ng matandang babae. Sa kabila ng mahal na presyo, mas naging matimbang kay Mang Berting ang buhay ng kanyang anak. Kinuha niya ang isang bote ng gamot kapalit ng 10 kilong isda. Abot tenga naman ang ngiti ni Tandang Daria matapos niyang matanggap ang 10 kilo ng isda. Mabuti naman at pinili niyong kunin ang gamot na yan. Nasisigurado ko na hindi niyo pagsisisihan ang naging desisyon ninyo. Nag-iisa lang kasi naming anak ko si Rika kaya handa kaming gumastos ng malaking halaga para lang gumaling siya. Mabuti na lang ho talaga dahil maraming huling isda ang asawa ko. Nagpaalam na sa kanila ang matandang babae, bitbit ang isda. Kaagad itong sumampas sa bangka at naglayag palayo sa isla na yon. Mabilis namang lumapit si Aling Marta sa kinakaupuan ni Rika at binuksan ang bote ng gamot. Subukan nga natin ang gamot na ito. Kung tunay nga ba talagang epektibo. Lago talaga sa akin ng matandang yun kung walang silbi itong gamot niya. Hindi pa naman biro ang presyo nito. Pinatakan niya ang kanyang daliri at pinahid ito sa sugat ni Rika. Napangiwi ang bata, bunsod ng hapde na nagmumula sa gamot. Ayos ka lang ba, anak? Napapangiwi ka yata. Medyo mahapti po, Nay. Pero normal lang yata po ito. Tiisin mo lang, anak, ha? Ang mahalaga, gagaling ka.
Isang patak pa lang ang ibinawas ni Aling Marta. Ngunit, konti na lang kaagad ang natira sa bote. Masyado namang mahal ang gamot na to. Tapos konti pa ang laman. Parang nabudol yata tayo ng matandang yun ah. Nay, tingnan mo. Unti-unti nang humihilom ang sugat ko. Maginawa na rin ang pakaramdam ko, Nay. Aba, oo nga Rika. Hindi na namamaga ang sugat mo. Kung ganon, epektibo nga ang gamot na to. Hindi na sayang ang 10 kilong isda na pinagpalit natin sa kanya. Marami ang nakasaksi kung gaano ka-epektibo ang gamot na ibinenta ng matanda. Humanga sila sa biglang paghilom ng sugat ni Rika. Tanging peklat na lang ang naiwang bakas sa kanyang mga binti. Ang astig pala ng gamit na yan, Nay. Parang may taglay na hiwaga. Aba, Natutuwa ako na hindi ka na nagdurusa sa sugat na yan anak. May awa talaga ang Panginoon. Hindi niya pinapabayaan ang kanyang mga anak. Tumayo si Rika mula sa pagkakaupo at sa sandaling yon. Hindi na siya nahihirapang tumayo. Wala nang mahapdi sa kanyang binti. Bumalik na sa normal ang kanyang kilos. Hindi na siya paika-ika kung maglakad. salamat. Dahil binilan niyo ako ng gamit, Nay. Kung hindi dahil dyan, malamang nagdurusa pa rin ako sa hapdi hanggang ngayon. Ngayong ayos ka na anak. Maging maingat ka na para hindi na maulit ang nangyari sa'yo ha. Apo, Nay. Tara na po, uwi na tayo sa bahay. Total malakas naman na ang binti ko. Kayang-kaya ko nang maglakad kahit wala pong alalay. Sandali lang anak. Mamimigay muna tayo ng mga isda. Nawili na ako sa pakikipag-usap. Kanina pa pala naghihintay ang mga tao. Pagkatapos nilang mamigay ng isda, umuwi na sila sa kanilang tahanan. Isang balde ng isda na lang ang kanilang naiuwi sapagkat ibinigay nila sa matandang babae ang 10 kilo bilang kapalit sa gamot ni Rika. Masaya naman ang kanilang pamilya sapagkat tuluyan na ngang gumaling ang paslit. Nang sumunod na araw, inulan ng biyaya ang mga mangingisda sa kanilang isla. Marami silang nahuling isda at halos nag-uumapaw na ito sa kanilang sasakyan. Walang mapagsidlan ang tuwang nadarama ng mga tao dahil sa napakaraming biyaya na hatid ng karagatan. Wow, ang daming isda. Kahit saang bangka tayo titingin, punong-puno ng isda. Ang bait naman ngayon ng dagat. Ayaw nilang magutom mga mangingisda. Nagkaroon ng salo-salo ang mga tao sa tabi ng dagat. Nagdala sila ng mga kanin at sausawan. Sari-saring luto ang makikita sa tabi. May nag-iihaw ng isda, nagpapaksiw, nagkikilaw, at mayroon ding nagluluto ng tinola. Malaya ang mga tao na kumain ng anumang klaseng luto na nais nilang tikman. Pagkakaisa at kasiyahan ang namayani sa kanila. Ang ilan sa mga residente ay masayang naligo sa dagat. Ang ilan namang mangingisda ay nagsimula ng tumagay ng tuba bilang pampakalma at pampawala ng pagod. May kalayaan ng bawat isa na makisaya at kumain sa abot ng kanilang makakaya. Pinangunahan ng grupo ni Aling Marta ang pagluto ng tinola at tiniyak nila na masarap ang timpla ng kanilang luto. Kain lang kayo ng kain ah. Marami pang tinola sa kaldero. Huwag kayo mahiya, libre lang ito. Sulitin natin ang biyaya hanggat may laman pa ang dagat. Baka sa susunod na araw, mag-uulam na naman tayo ng asin. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla ang lumitaw ang isang dambuhalang aso at sinunggaban ng mga taong kumakain sa tabi ng dagat. Ang kanilang kasiyahan ay napalitan ng iyakan at ng mga sigawan. Tulungan niyo ako! Ang mukha ko! Kinagat ng aso! Dalagita ang unang biktima ng aso. Nagdurugo ang kanyang mukha matapos itong sunggaban ng asong itim. Mabilis namang kumuha ng patalim ang ilan sa mga kalalakihan. Ngunit sa kasamaang palad ay nakagat din sila ng aso. Ang ilan sa mga biktima nito ay ang mga batang naliligo sa tabi ng dagat. Sa gitna ng sigalot, isang matandang babae ang sumigaw. Patayin niyo ang asong yan. Huwag niyo nang hayaang mabuhay pa. Sinubukan naman ng ibang residente na kalabanin ng aso. Subalit, hindi sila nagtagumpay. Sadyang mabagsik ito, marahas at lubhang mapanganib ang bawat galaw. Dahil sa gulo, natapon ang mga pagkain at humalo sa buhangin. Sa kabilang banda, nakatayo naman si Rika. Nakatulala siya habang pinapanood ang asong itim na patuloy pa ring nananalakay sa mga tao. Pamilyar sa kanya ang figura nito, lalo na ang laki at ang kulay nito. Siya yung aso na umatake sa akin? Napapikit siya
at mayroon siyang naalala. Isang pangyayari na minsan niya nang nasilayan sa kanyang panaginip. Ito yung napanaginipan ko nung nakaraang gabi. Kung ganun, nagkatotoo pala ang aking panaginip. Totoong bumalik ang aso at muling sumalakay. At ngayon, marami sa mga tao ang sugatan. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, unti-unting pumatak ang mga luha ni Rika. Bigla siyang nakaramdam ng konsensya. Mali ang ginawa ko. Hindi ko pala dapat isinuwalang bahala ang aking napanaginipan. Sana, ipinagkalat ko sa aming isla ang panaginip na yun. Kung sinabi ko lang ng maaga, nakapaganda pa siguro ang mga tao. Hindi sana nagganap ang ganitong dilupyo. Hinayaan niya ang kanyang mga luha na umago sa kanyang mga mata. Naramdaman niya na lang na may humila sa kanyang kamay. Rika, huwag ka nang matulala dyan. Ang nanay at tatay mo, nakagat ng aso. Si Ada, ang batang nagsalita. At sa oras na yon, nakabawi si Rika mula sa pagkakatulala. Tumakbo siya palapit sa mga nagkukumpulang tao at hinanap ang kanyang mga magulang. Natagpuan niya sina Aling Marta at Mang Berting na duguan. Sa mukha ang kagat ng ina niya habang nasa braso naman ang sugat ng kanyang ama. Hindi lang sila ang nakagat ng aso, kundi ay marami pa. Nanay? Tatay? Napahagulgol si Rika, lalo na nang makita niya ang malaking sugat sa mukha ni Aling Marta. Sumisilip na ang laman nito at walang tigil sa pagdaloy ang dugo. Mabilis na pinunit ni Rika ang suot niyang damit at tinali ito sa sugat ng kanyang mga magulang upang mapigilan ang walang humpay na pagdurugo. Ang ilan sa mga kababaihan at kalalakihan ay abala ring nag-aasikaso sa iba pang mga biktima. Nang sandaling yun wala na ang aso, naglaho ito na parang bula at wala nang may nakakaalam kung saan nga ba talaga ito nagpunta. 10 sa kanila ang nakagat ng aso kasama na sina Aling Marta at Mang Berting. 2 taong gulang ang pinakabata na nabiktima ng aso. Tawagin niyo si Mang Pilo. Kailangan mapatandukan ng mga nabiktima ng aso bago pa umakyat sa kanilang ulo ang lason. Sabihin niyo sa kanya na siya na lang ang magpunta rito dahil marami ang nakagat ng aso. Kaagad na nagtakbuhan ang 2 binatilyo upang agad na tawagin ang magtatandok. Habang hinihintay nila ang pagdating ni Mang Pilo, hinugasan muna nila ng sabon at malinis na tubig ang mga nakagat ng aso. Sa kabilang dako, abala naman si Rika sa pag-aasikaso sa kanyang mga magulang. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinuhugasan niya ang sugat sa braso ni Mang Berting. Alimaw talaga ang asong yun. Hindi lang ako ang kinagat niya, kundi pati na rin ang mga magulang ko. Maya-maya, sumagi sa kanyang alaala ang natirang gamot mula kay Tandang Darya. Nabuhayan siya ng pag-asa nang maisip niya kung gaano ka-epektibo ang gamot na yon. Nanay, di ba may laman pa yung bote ng gamot? Yun na lang ang gamitin natin sa sugat niyo ni Itay. Mukhang matagal pang darating si Mang Pilo. Isa pa, kahit magpatandok kayo, hindi naman nihilom kaagad ang sugat niyo. Masyado kasing malalim at malaki ang kagat ng aso. Oo nga pala, may natira pa tayong gamot. Pakikuha na lang, Rika. Bilisan mo, anak, dahil masyado nang masakit ang sugat sa mukha ko. Saan nga pala nakalagay yun? Nandun sa ilalim ng unan ko, anak. Sige po, aalis na ako. Hintayin niyo po ako rito. Pumaripas nga ng takbo si Rika patungo sa kanilang bahay. Nang makapasok siya ay agad niyang ipinihit ang daan patungo sa silid ni Aling Marta at kinuha ang bote ng gamot sa ilalim ng unan nito. Konti na lang pala ang natira. Sana kakasya ito sa sugat ni na Inay at Itay. Binitbit niya ito at muling binagtas ang landas patungo sa tabi ng dagat kung saan ay naroong nagtitipon-tipon ng mga tao. Lumapit siya kina Aling Marta at kay Mang Berting. Nandito na po ang gamot. Ako na po ang gagamot sa sugat niyo. Pinatakan niya ng gamot ang sugat ng kanyang mga magulang. At pagkaraan ng ilang minuto, unti-unting guminhawa ang kanilang pakiramdam hanggang sa naghilom ang sugat sa kanilang balat. Napaiyak sa labis na tuwa si Rika habang nakatingin siya sa dalawa. Wow, Himala, naghilom ka agad ang sugat niya, Nay. Astig po talaga ang gamot na to. Oo nga, anak, mabuti nga at may natira pang konting patak. Nang malaman ng kanilang kasama ng mabilisang paghilom ng sugat ni na Aling Marta at Mang Berting, kaagad silang lumapit sa mag-asawa. Aba, naglaho na ang sugat mo, Marta? Pati na rin ang kay Berting? Bigyan niyo naman ng gamot ang anak ko. Kanina pa siya iyak ng iyak. Maawa naman kayo sa anak ko.
Anak ni Aling Sol, ang 2 taong gulang na batang nakagat ng aso sa paa. Labis ang pag-aalala ng ina nito dahil sa sinapit ng bata. Lalo na, hindi pa rin tumitigil ang pagdurugo. May konti pa pong laman, Aling Sol, pero sa tingin ko, 2 patak na lang siguro ito. Pwede na yan, Rika. Akin na lang yan. Kailangan niya ng anak ko. Walang pakundangan na kinuha ni Aling Sol ang bote ng gamot mula sa kamay ni Rika at pinatak ito sa sugat ng kanyang anak na lalaki. 2 patak lang ang kinaya nito at tuluyan na ngang naubos ang laman ng bote. Sana, maging epektibo pa rin ito kahit kaunti na lang ang nailagay ko. Sigurado akong epektibo yan, Aling Sol. Matapang ang gamit na yan, kahit konti lang ang ilagay mo. Umiyak naman ang bata dahil sa hapde, ngunit nang lumawan ay tumahimik din ito. Napalitan ng ginhawa ang sakit na nadarama ng musmos. Namilog ang mga mata ni Aling Sol nang masdan niya ang paa ng kanyang anak. Gumaling na ang sugat ng aking anak. Maraming salamat sa gamot na ito. Wala nga naman po, Aling Sol. Sa susunod, mas mabuting huwag niyo nang munang palabasin ang anak mo dahil nararamdaman ko na maling babalik ang asong yan para muling mambiktima. Naku, wag na naman sana. Ayokong maulit sa aking anak ang nangyari sa kanya. Dumagsa na ang mga tao sa harapan nila Rika. Bawat isa sa kanila ay sabik ng makahingi ng gamot para sa kanilang pamilya na biktima ng kagat ng aso. Maawa kayo sa amin. Ibahagi niyo sa amin ang gamot niyo. Malaki ang sugat ng lola ko. Maawa kayo sa kanya. Kami rin, Marta. Kailangan namin ng gamot. Baka may sobra pa kayo. Huwag naman kayong maramot. Halos nagkakagulo na ang mga tao para lang makatanggap ng gamot mula kay Aling Marta. Ang ilan sa kanila ay nag-aaway at nagtutulakan na. Naiintindihan ko na bawat isa sa inyo ay gusto makahingi ng gamot. Pero pasensya na kayo. Sapagkat naubos na ang binili kong gamot, wala nang laman ng bote. Wala na ba talaga kahit isang patak lang, Aling Marta? Ilalagay ko lang ho sa sugat ni inay. Wala na talaga. Ginamit na ni Sol sa kanyang anak. At ngayon kahit buksan niyo pa ang boteng ito, wala na kayong mapipiga kahit kaunting likido. Akin na lang ang boteng yan, Aling Marta. Baka sakaling makatulong pa rin yan kay inay. Nanlumo si Rika habang pinagmamasdan niya ang mga tao na nakikipag-agawan sa maliit na bote na hawak ni Aling Marta. Bawat isa sa kanila ay ayaw magpatalo at halos magkakasakitan na ang ilan sa kanila. Kawawa naman sila. Kung marami lang akong gamot, bibigyan ko silang lahat. Pero wala eh. Naubos na ang laman. Sa gitna ng kaguluhan, biglang nagsalita si Lola Felisa, ang matandang babae na kilalang matapang sa kanilang isla. Marami ang natatakot sa kanya kapag siya ang nagsalita. Kaya naman ay walang nagmamatigas kapag si Aling Felisa ang kanilang kaharap. Ano ba? Magsitigil kayo. Huwag kayo magkagulo sa boteng walang laman. Mas lalo nyo lang pinapalala ang sitwasyon ng ating mga biktima. Natigil sila sa pag-aaway. Matapos magsalita ang matanda. Namayani ang nakabibinging katahimikan ng sandali na yon. Walang nangas na magsalita ng laban sa matanda. Maupo kayo at hintayin na lang natin ang pagdating ng mahusay na magtatandok. Pagkaraan ng ilang minuto, dumating na naman si Mang Pilo. Dala niya ang kanyang kagamitan para sa pagtatandok. Nagulat pa siya nang malaman niya na marami ang nakagat ng aso. Walang oras na sinayang ang matanda. Kaagad siyang umaksyon upang maagapan ang pag-akit ng rabies sa uli ng mga biktima. Matapos ang ginawang pagtandok, nagpaalam na sa kanila si Mang Pilo. Naiwan sila sa tabing dagat at kinausap sila ni Aling Felisa. Kung gusto ninyong gumaling sa mas lalong madaling panahon, abangan niyo ang pagdaan ng matandang babae na nagbebenta ng gamot. Pero paano kami makakasigurado na dadaan siya sa ating isla? Aling Felisa? Nagbebenta siya ng gamot sa mga isla, kaya imposibleng hindi siya pupunta rito. Maghintay lang kayo. Baka sa susunod na oras, darating na siya. Pagkasambit naman ni Aling Felisa na mga kataga na yon, may natanaw silang sasakyan na sumasagwan patungo sa kanilang kinaroroonan. Ayun! May bangkang paparating! Baka siya na ang matandang nagbebenta ng gamot. Oh, andyan na pala. Ihanda nyo na ang mga pera nyo. Paano to? Wala kaming dalang pera. Ang mahal naman ng gamot na yon.
1,000 lang ang naipon ko mula sa pangingisda ng asawa ko. Kayo na ang bahala mag-usap mamaya. Baka pwede pa naman tawaran ang negosyo ng matanda na yon. Hindi niya naman siguro ikakamatay kung ibaba niya ang presyo ng gamot niya. Sana lang talaga. Madala siya sa awa at pakiusap. Walang-wala na kasi kami ngayon eh. Binayad kasi namin sa utang ang kinita ni Rogelio sa pangingisda. Nang makadao nga si Tandang Daria, kaagad na nagtakbo ng mga tao palapit sa kanya. Sumilay ang ngiti sa labi ng matanda. Hindi maitago ng kanyang mukha ang labis na tuwa. Alam ko na kung bakit kayo nagmamadaling lumapit sa akin. Alam kong bibili kayo ng gamot. Paano niyo nalaman ang aming pangangailangan, Tandang Daria? Nahulaan ko lang sa mga mata niyo. Hindi naman kayo mag-uunahan sa paglapit kung hindi niyo kailangan ng gamot. Hindi ba? Tama nga ho kayo, Tandang Daria. Kailangan nga namin ng gamot. Marami kasi sa amin ang nakagat ng aso. Ewan ko ba? Kung saan galing ang aso na yon? Bigla na lang sumusulpot at naglaho na parang bula. Nako, baka nandyan lang sa tabi-tabi ang asong yon. Kailangan na mag-ingat kayo palagi. Oo nga ho eh. Mag-iingat na lang talaga kami. Lalo na't marami na sa amin ang nakagat ng halimaw na asong yon. Mabuti na lang. Marami din akong dalang gamot ngayon. Pumila lang ang lahat ng gustong bibili. Kaagad na inilabas ng matanda ang isang malaking bayong na may lamang bote ng mga gamot. Inihanda naman ang ibang naraw ng kanilang pera bilang pambayad. Samantalang ang iba naman ay naghihintay ng himala dahil hindi sapat ang kanilang pera. Tandang Daria, magkano nga ulit ang presyo ng gamot mo? 1,500 katumbas ng 10 kilong isdayaan. Napakamot ng ulo si Myrna. Masyadong mataas para sa kanya ang presyo ng gamot. Baka naman pwedeng 1,000 na lang. Nako, hindi pwede Kung hindi sapat ang pera nyo, pwede namang isda na lang. Marami naman siguro kayong nahuling isda dyan. Naibenta ko ng mga nahuling isda ng asawa ko at binayad na sa utang. Tapos bumili din kami ng bigas. 1,000 na lang natira sa pera namin. Pwede naman maghanap ka ng kahati para sa isang gamot. Kasya naman ang laman ng bote para sa 2 tao. Marami ang sumang-ayon sa suhestyon ni Tandang Daria. Lalo na ang mga walang sapat na pera para bumili ng isang boteng gamot. Ang ilan sa kanila ay nagbigay ng 10 kilong isda kapalit ng gamot at mayroon din naman na nagbayad ng buo. Kita nila ang tuwa sa mukha ng matanda matapos nitong matanggap ang pera at ang isda. Nang lumaon ay nagpaalam na ito sa mga tao. Nakangiti namang pinagmasdan ni Aling Felisa ang mga tao na may hawak na bote ng gamot. Batid niyang hindi lang ito basta gamot, bagkus sa isang seguridad upang matiyak na hindi na lumala ang kondisyon ng kanilang mga sugat. Ngayong nakabili na kayo ng gamot, hindi nyo na kailangan mag-agawaan. Ano pang hinihintay nyo? Buksan nyo na yan at ipahid na sa mga sugat nyo. Hindi na nila pinatagal pa ang gamot. Binuksan na nila ito at ipinahid sa kanilang sugat. Walang mapagsidlan ng kanilang tuwa dahil kaagad na naghilom ang kagat ng aso. Mayroong napaiyak, bunsod ng labis na ligaya at mayroon din naman na napatalon pa. Mabuti na lang at masipag magbenta ng gamot si Tandang Daria sa ating isla kung hindi dahil sa kanya. Ewan ko na lang talaga kung ano mangyayari sa mga sugat natin. Matuto na tayo mula sa pangyayaring ito. Huwag na tayong pag-alagala kung saan dahil natitiyak ko na hindi pa tapos sa pambibiktima ang asong itim. Baka nga nandyan lang siya sa tabi-tabi at naghihintay ng pagkakataon para muling sasalakay. Naku, nakakatakot naman kung ganun. Pagsiuwian na nga lang tayo. Naninindig na naman ang mga balahibo ko. Hindi na nga sila nagtagal pa sa tabing dagat. Umuwi na nga silang lahat upang maiwasan ng malaking aso. Mula noon, bihira na silang tumatambay sa labas ng bahay. Wala na mga batang naglalaro sa dalampasigan. Bilang na lang din sa daliri ang mga residente na naliligo sa dagat. Lumalabas na lang sila ng bahay kapag may kailangan sila na gawin sa labas. Isang araw, mag-isang nakadungaw si Rika sa kanilang bintana na nakaharap sa dagat. Pinagmasdan niya ang mga alon na walang sawang humahampas. May lungkot sa kanyang mga mata habang nakasilip siya sa durungawan. Maraming alaala ang dumalaw sa sulok ng kanyang isipan. Ibang-iba na talaga ang islang to. Tinatawag itong Isla Malaya dahil malaya ang mga tao na gawin ng lahat ng kanilang kagustuhan. Pero ngayon, gusto lang na kaming ibon na nakakulong sa awala. Lubang mapanganib ang magpunta sa labas.
dahil sa salakay ang malaking aso. Bakit kaya nangyayari ito sa aming isla? Bahagi pa ba ito ng pagsubok sa lahat ng mga naninirahan dito? Kung oo, abay, sobre naman na to. Napabuntong hininga siya. Matagal na niyang gustong lumabas upang tumambay sa tabing dagat. Subalit mahigpit siyang pinagbabawalan ng kanyang mga magulang. Ayaw na nilang maulit pa ang mga nangyari. Ilang sandali pa, dumagundong ang kulog na agad namang sinundan ng pagguhit ng kidlat at pagbuhos ng ulan. Mabilis na nagsagwan pabalik ang mga mangingisda na pupunta sana sa laot. Isa sa mga mangingisdang yun ay si Mang Berting. Nanlumo si Rika habang nakatingin siya sa kanyang ama na nagmamadaling sumasagwan pabalik sa dalampasigan. Malas naman, kung kailan papalaot si Itay, saka naman bubuhos ang ulan. Sa paglipas ng mga minuto, ay mas lalo pa na lumalakas ang pagbuhos ng ulan, pati na ang hangin. Nang makadaong na si Mang Berting, pumaripas siya ng takbo pauwi sa kanilang bahay. Rika, saran mo nga ang bintana. Masyadong malakas ang hangin at ang ulan. Apo Nay, eto na po, sasaran na. Ibinaba niya ang takip ng bintana na gawa sa kahoy at tinungo ang kinakaroonan ng kanilang radyo. Pinaandar niya ito upang makinig sa balita. Nalaman niya na may bagyo nga pala at yun ang dahilan kung bakit masama ang panahon. May bagyo pala ngayon? Mabuti na lang, hindi na pumalaot si Itay. Delikado pa naman sa laot kapag masama ang panahon. Muling gumuhit ang malakas na kidlat at sa punto na yon, napasigaw si Aling Marta. Patayin mo ang radyo, Rika. Kumikidlat na nga, pinapaandar mo pa. Apo Nay, pasensya na. Nakikinig lang ng balita. May bagyo raw. Naku, bagyo na naman. Paubos na nga ang ating bigas. Nandiyan na naman ang bagyo na yan. Pinatay ni Rika ang radyo at makinig na lamang siya sa ingay ng ulan. Mas lalo pang bumayo ng malakas ang hangin at nagsimula ng matumba ang mga punong kahoy sa labas ng kanilang bahay. Galit na galit talaga ang kalikasan. Sana matumbahan ng mga malalaking puno ang aso na pagala-gala dito sa isla. Para malayo na makagala sa labas sa mga tao, kagaya ng dati. Nagtagal ng 3 araw ang bagyo at karamihan sa kanila inawalan ng pagkain. Hindi naman sila pwedeng mangisda sapagkat malakas pa ang alon, pati na ang bugso ng hangin. Napilitan ng mga tao na lumabas ng bahay sapagkat halos wala na silang makain. Naghanap sila ng ibang trabaho na maaaring pagkakakitaan at habang abala sila sa trabaho, doon naman muli na sumalakay ang malaking aso. Karamihan sa mga biktima ay mga magulang sapagkat sila ang naghahanap ng pagkain para sa kanilang mga anak. Dumagsa ang mga tao na nakagat ng aso sa labas ng bahay ni Mang Pilo. Naroon din si Aling Felisa na tumutulong sa pag-aasikaso ng mga biktima. Pilo, maawa ka sa mga kasamahan natin. Inatake na naman sila ng malaking aso. Nandito sila para magpatandok. Nagulat si Mang Pilo sa kanyang nabalitaan. Labis nang ipinagtaka kung bakit halos paulit-ulit na lang ang nangyayari sa mga tao. Maging si Aling Felisa ay napapaisip din kung bakit bigla na lamang nagkakaroon ng ganoon kabangis na aso sa kanilang lugar. Ano na nangyayari sa ating isla? Bakit may aso na nang bibiktima? Saan ba nagmula ang hayop na yon? Sa palagay ko, may asong baliw na napadpad sa isla natin. Hindi naman mambibiktima ng ganito katindi ang isang aso. Kung hindi siya nauulol, o di kaya naman inababaliw. At paano naman napadpad ang asong yun sa isla natin? Alangan namang langoy niya ang napakalawak na dagat para lang makarating dito. Kung hindi ako nagkakamali, taga rito lang din ang nagmamayari ng aso na yon. Kung taga rito ang may-ari, sino kaya siya? At bakit naman niya pinapayagan ng kanyang aso na manalasa sa isla natin? Hindi man lang ba siya nababahala sa nangyayari ngayon? Magkaroon naman sana siya ng awa at ng konsensya. Isang batang babae ang bigla na lamang sumingit sa kanilang usapan. Mawalang galang na po. Alam kong hindi maganda para sa mga kabataan ang sumali sa usapan ng mga nakakatanda. Pero nais ko lang po magsalita. Baka sakaling makatulong po ako sa inyo. Anong nais mong sabihin, bata? Napansin ko lang po na may alagang malaking aso si Aling Betty. Palagi nga nakakuling dahil nangangagitaw. Pero nakita ko kahapon, wala na po sa kulungan nila ang aso na yun. Hindi ko alam kung saan na nagpunta. Naisip ko lang na baka nakatakas sa kulungan ng aso niya.
at yun ang nangangagat ng mga tao sa ating lugar. Kung ganoon, pupuntahan ko si Betty ngayon. Hindi natin maaaring isawalang bahala ang ganitong klaseng pangyayari sapagkat buhay ng mga tao ang nakataya dito. Halika Myrna, samahan mo ako. Magkasamang tinahak ni na Myrna at Aling Felisa ang daan patungo sa bahay ni Aling Betty. Dumaan pa sila sa masukal na kakahuyan bago nakarating sa bahay nito. Naabutin nila ito na nag-aayos ng sirang dingding ng kanyang bahay na sinira ng nagdaang bagyo. Magandang araw Betty, maaari ba muna kitang may istorbo? Magandang araw naman sa'yo Felisa, napadalaw kayo. Anong sadya ng inyong pagparito? Magtatanong lang sana ako kung ikaw ba ang may-ari ng asong paggala-gala sa isla natin. Yung aso nangangagat at marami nang nabiktima. Abay, hindi ko pagmamayari ang asong yun Felisa. Pasimple naman na sinulya pa ni Aling Felisa ang kulungan ng aso. Sa tabi ng bahay ni Aling Betty, wala nang laman sa loob nito kaya naman ay hindi maiwasan ng matanda na magkaroon ng konting pagdududa. May nakapagsabi kasi sa akin na may alaga ka raw na aso. Yung kulay itim na kasing laki ng asong nambibiktima sa ating lugar. Huwag mo sanang masamay ng aking tanong Betty. Nasaan na ang alaga mong aso? Nakatakas ba siya sa kulungan? Siya ba ang asong pag-alagala ngayon sa isla na to? Napailing si Aling Betty. Halata sa kanyang reaksyon ang matindi na hindi pagsang-ayon. Nagkakamali kayo ng akala Felisa. Totoong may alaga akong aso na malaki at kulay itim pero matagal na siyang binawian ng buhay. Halos isang buwan na nakaraan mula nang ilibing ko siya kaya hindi ko pagmamayari ang aso na tinutukoy niyo. Sigurado ka ba Betty? Baka naman nabaliw na ang aso at pinagtatakpan mo lang ang katotohanan. Hindi naman ako ganito kasama para hayaan ang aking alagang aso na gumala at mangagat ng mga tao. Kahit matanda na ako, may natitira pa akong malasakit para sa kapwa ko Felisa. Patawad sa mga nasabi ko sa iyo Betty. Naninigurado lang ako. Pero batay sa huli mong sinabi, naniniwala ako na hindi nga ikaw ang totoong may-ari ng asong nambibiktima sa ating isla. O siya, magpapaalam na kami sa iyo. Betty, salamat sa paglaan ng iyong oras. At pasensya na sa abala. Umalis na si Aling Felisa kasama si Myrna. Bigo silang matukoy kung sino nga ba talaga ang nagmamay-ari ng asong itim na siyang ugat ng malaking problema sa kanilang isla. Kinabukasan, mas lalo pang namaga ang kagat ng aso sa mga taong nabiktima nito. Marami sa kanila ang nahirapang maglakad sapagkat mas lalong lumalaki ang sugat nila sa binti. Sinubukan na nilang gumamit ng mga halamang gamot pero wala pa ring nangyari. Kung tutuusin, mas lalo pang ang lumala ang kanilang naging sitwasyon. Rika anak, nabalitaan mo ba ang nangyari kay Dadoy? Hindi po Inay. Bakit? Napano po ba siya? Nawala na raw sa katinuan mula ng makagat ng aso. Nagwawala raw at halos hindi na mapakali. Naku, kawawa naman si Mang Datoy. Oo nga anak, paano ba naman kasi? Napuruhan talaga siya eh. May kagat siya sa braso, puwet, pati na rin sa mukha niya. Naku, 3 kagat pa lang iniwan sa kanya. Gumawa naman ba ng aksyon ng pamilya niya para po gumaling si Mang Datoy Nay? Nandoon nga sila ngayon sa tabing dagat. Inaabangan nila ang pagdating ni Tandang Darya. Hindi ko nga alam kung susulpot ba ang matandang yon. Kakatapos lang kasi ng bagyo at mukhang hindi pa magandang maglayag dahil mabangis pa ang mga alon. Marami sila ngayon na nag-aabang ron. Dahil Nanay, samahan natin sila sa pag-aabang. Nabuburyong na kasi ako dito sa bahay. Namiss ko nang tumambay sa tabi ng dagat. Baka sasalakay na naman ang aso at makagat pa tayo. Ipanalangan na lang natin na natutulog siya ngayon para hindi siya makalabas sa lungga niya. O sige, tara na anak. Gusto ko rin kasing makibalita sa kanila. Naku, ang inay talaga. May pagkachismosa rin. Naglakbay na sila patungo sa tabing dagat. Lumapit sila sa mga nagkukumpulang tao. Halos hindi maipinta ang kanilang mukha. Bunsod ng suliranin na dumating sa kanila. Makikita sa mukha ng bawat isa ang pagod at kawalan ng pag-asa. Aba, ngumiti naman kayo habang nag-aabang sa pagdating ni Tandang Darya. Kayo naman, para kayong binagsakan ng langit at lupa. Paano pa ba naman kami ngingiti? Lunod na nga kami sa problema. Wala na nga kaming maisaing. Tapos dumagdag pa sa problema ang pambili ng gamot ng asawa ko. Nag-aabang lang kami sa pagdating ng matanda pero wala talaga kaming pera. Ay nako, hirap na nga sa buhay. Tapos ganito pang presyo ng gamot. Naawa si Rika sa sitwasyon ni Aling Matet.
Mugto na ang mga mata nito sa kaiiyak. Napabuntong hininga na lamang ang bata at bahagyang sumulyap sa dagat. Maya-maya pa, may isang bangka na parating sa kanilang dalampasigan. May kalakihan ang mga alon. Subalit, hindi pa rin naman nalulunod ang bangka. Nandiyan na nagtitinda ng gamot. Sinasabi ko na nga ba? Magbebenta pa rin siya kahit malaki pa ang mga alon. Ang tapang naman talaga ng matanda na yan. Ang iba sa kanila ay natuwa sa pagdating ni Tandang Darya. Ngunit ang ilan ay mas lalo pang nalungkot sapagkat wala sila ng ipapambili ng gamot. Gayunpaman, nagbabaka sakali pa rin sila na maawa sa kanila ang matanda. Pagkaraan ng ilang minuto, tuluyan na itong nakadaong sa dalampasigan. Magandang umaga ho, Tandang Darya. Mabuti at dumating na ho kayo. Akala ho namin, hindi ka pupunta rito dahil malakas pa ang mga alon. Abay, walang alon na makakapagpigil sa akin pag ninegosyo. Isa pa, nararamdaman ko na kailangan niya ng gamot. Kaya naparito ako. Para po na ng pangangailangan niyo. Ang lakas naman ng pandama mo, Tandang Darya. Hawak ng babae ang kanyang sanggol na 10 buwan pa lamang habang nakikipag-usap sa matanda. Napansin niya na malagkit ang tingin nito sa bata. Wari bang nabibighani sa kagandahan na taglay ng musmos. Bakit ganyan ka tumitig sa sanggol ko? Napakalusog kasi ng anak mo, Ineng. Manang-mana rin sa'yo. Ang kagandahan niya. Salamat naman ho kung ganon. O siya, ihanda niyo ng mga pera ninyo. Ilalabas ko na ang aking gamot. Baka naman pwede hong tawaran ng presyo ng inyong gamot. Marami kasi sa amin na nakagat ng aso. Tapos nagkataong taghirap pa ngayon dahil kakalabas lang ng bagyo. Karamihan sa amin ay walang sapat na pera para makabili ho ng gamot. Abay, hindi pwedeng tawaran, Ineng. Kung tutuusin, ito na ang pinakamababang presyo. Malulugi ako kapag binabaan ko. Ay ang layo pa naman ng islang to. Hindi rin biro ang maglayag patungo rito. Naiintindihan naman namin yan, Tandang Darya. Pero sadyang walang-wala talaga kami ngayon eh. Hindi pa kasi nakabalik sa pangingisda ang mga asawa namin. Dahil malakas pa ang hampas ng alon. Kahit anong pagmamakaawa nila sa matanda, sadyang matigas ang puso nito na tila bagawa sa bato. Hindi man lang ito naaawa sa mga taong kaharap niya kahit kitang-kita niya na nangihina na ang iba dahil sa kagat ng aso. Pwede nyo naman paghatian kung hindi talaga kasya ang pera nyo o di kaya ay manghiram kayo para may pambayad kayo sa gamot. Marami ang nadismaya sa winika ng matanda sapagkat wala man lang itong empatiya. Para bang hindi nito nauunawa ng damdamin at karanasan ng ibang tao. At dahil dito, biglang nagsalita ang dalagita na si Maris. Hindi na lang ako bibili ng gamot mo. Hirap na nga kami sa buhay. Tapos masyado pang mahal ang presyo ng gamot mo. Maghunos dili ka sa pananalita mo, Ineng. Hindi mo alam kung sinong kinakalaban mo. Masakit ang tingin na ipinukol ng matanda sa dalagitang si Maris. Ang klase ng tingin na para bang galit na galit ni hindi man lang siya kumukurap. Ilang sandali pa, umalis na ang dalagita. Padabog siyang naglakad palayo sa matanda. Kita sa kanyang kilos ang pagkainis kay Tandang Darya. Pagpasensyahan mo na si Maris, Tandang Darya. Sadyang marami lang siyang iniisip kaya siya nagkakaganon. Bumuntong hininga ang matanda habang patuloy niyang sinusundan ang tingin ng dalagita. Hanggang sa ito'y tuluyan ng nakalayo sa tabi ng dagat. Nararapat lang bigyan ng leksyon ng ganong klaseng tao. Maya-maya, nagsimula nang bumili ng gamot ang mga tao at ang ilan naman ay naghati-hati na lamang sa pambayad. Mayroon din nagsipag-uwian na lang dahil maski 5 ay wala namang laman talaga ang kanilang bulsa. Sa isang tabi, narong umiiyak si Aling Matet. Kasama niya ang kanyang asawa na si Mang Luis na isa rin sa mga nabiktima ng aso. Tahimik na pinagmamasdan na Rika ang mag-asawa. Ramdam niya ang kagustuhan ng dalawa na makabili ng gamot. Ilang sandali pa, naisip niya ang kanyang alkansya. Lumapit siya kay Aling Marta upang kausapin ang kanyang ina. Nanay, wala pong pambili ng gamot si Aling Matet. Baka pwede po natin siyang tulungan, Nay. Paano naman natin siya matutulungan? Hindi pa nga nakakamakisla ang tatay mo. Naisip ko po na biyakin ang ipon ko sa alkansya para makatulong sana sa kanila. Nanghihina na kasi si Mang Luis eh. At alam kong dahil po yun sa kagat ng asin, Nay. Marami na bang laman ng alkansya mo, anak? Marami-rami naman siguro yun, Nay. Malaki rin kasi ang hinulog ko nung nakaraang linggo.
Depende sa iyo, Rika. Hindi naman kita pipigilan kung gusto mong tumulong. Alam ko naman kasi na ikaw ang tipo ng bata na hindi kayang tiisin ng ibang tao. At kung gusto mo talagang biyakin ng alkansya mo, mag-iwan ka naman ng konti para sa ulam natin. Sige po, Nay. Nagmadaling tumakbo si Rika pauwi sa kanilang bahay. Buo na ang kanyang desisyon na biyakin ang kanyang alkansya upang mayroon siyang maitulong kay Aling Matet. Kinalkal niya ang kanyang damitan kung saan nakatago ang kanyang alkansya. Mabuti na lang, pinayagan ako ni Inay na biyakin ng alkansya. Kumuha siya ng patalim at biniyak ito. Gawa lamang sa kawayan ng kanyang alkansya, ngunit matibay at hindi basta-basta makapasok ang mga insekto. Wow, ang daming laman. Ito na ang bunga ng pagiging matipid na Rika. Ang perang naipon niya ay galing yun kay Mang Berting. Binibigyan siya nito sa tuwing nagbebenta siya ng isda kay Aling Zoraida. Kapag maraming kuhang isda ang kanyang ama, malaki-laki din ang pera na ibinibigay nito sa kanya. Malaki na palang ipon ko sa loob ng 6 na buwan. Umupo siya sa sahig at binilang ng maigi ang bawat pera. 1,000, 2,000, 3,000. 3,000 pa lang ang nabilang niya, ngunit abot tenga na ang kanyang ngiti. Ipinagpatuloy niya ang pagbibilang hanggang sa umabot ng 5,000 ang pera na kanyang naipon. Napalundag si Rika, bunsod ng labis na kasiyahan. Yay! Mayaman na ako. Marami na akong pera. Kinuha niya ang 1,500 para sa gamot ng asawa ni Aling Matet. Ang natira sa kanyang ipon ay inilagay niya sa kanyang pitaka at itinago ito upang may pambili sila ng ulam habang hindi pa bumabalik sa pangingisda ang kanyang tatay. Kailangan ka na magmadali. Baka alis na ang matandang manggagamot. Tumakbo siya pabalik sa tabing dagat at lumapit sa kinakaroonan ni Aling Matet. Malungkot pa rin ang mukha nito nang marat na niya. Pasimple itong nakatingin sa ibang tao na may hawak ng gamot. Halata sa tingin ni Aling Matet na nais na rin magkaroon ng gamot ang kanyang asawa. Aling Matet, eto na po ang sagot sa problema niyo. Napatingin siya sa pera na hawak ni Rika. Tila ba, wala siyang balak na tanggapin yon. Para saan yan, Rika? Tulong ko po ito sa inyo. Lumapit na kayo kay Tandang Daria at bumili po ng gamot. Naku, wala pa akong papambayad sa'yo. Huwag ka po mag-alala. Tulong ko po ito sa inyo. Wala itong kapalit. Tanggapin mo na po, Aling Matet. Tingnan mo si Mang Luis. Nangihina na. Kailangan niya na ng gamot. Maraming salamat sa tulong mo, Rika. Napakabuti ng puso mo. Pagpalain ka nawa ng may kapal. Ngiti lamang ang itunugo ni Rika. Masaya siya para kay Aling Matet. Hindi nagtagal ay lumapit na ito kay Tandang Daria. Bitbit ang pera na nagmula sa munting bata. Bumili siya ng gamot habang nakapinta ang ngiti sa kanyang labi. Hinawakan niya ang bote ng gamot at humakbang pabalik sa pwesto kung saan naroon si Mang Luis. Namumutla, nangihina, at tila nais na nitong magpahinga. Nakabili na ako ng gamot, mahal. Hindi ka na magtitiis sa sugat mo. Kaagad na binuksan ni Aling Matet ang bote at pinahiran niya ng gamot ang sugat ng kanyang asawa hanggang sa ito ay tuluyan na ngang nagilom. Wala ka ng sugat, mahal. Makakapagtrabaho ka na. Nagyakap ang mag-asawa habang pinagmamasdan sila ni Rika at Aling Marta. Sapat na sa kanila ang makita na masaya ang mag-asawa. Hindi nagtagal, naubos na ang tindang gamot ni Tandang Daria. Naglayag na ito palayo sa isla. Marami sa kanila ang nakabili ng gamot, ngunit marami din ang hindi nakabili. Bunsod ng kakapusan sa pera. Kumapit na lamang sila sa pag-asa na sana'y hindi lumala ang sugat na likha ng kagat ng aso. Tara na anak, kailangan na nating umuwi. Bibili pa tayo ng ulam. Huwag muna kayong gagastos, Nay. Pera ko muna ang gamitin mo sa pagbili ng ulam. Mabuti naman pala anak at may natira ka pang pera. Syempre naman, Nay. Sabi ko nga sa'yo, marami-rami ang naipon ko. Mahigit 3,000 pa ang natira sa akin. Wow, mapera pala ngayon ng anak ko ah. Mukhang makakabili na tayo ng tinolang manok ngayon. Abay, pwede naman, Nay. Mura lang naman ang 1 kilong manok eh. Hindi na rin natin kailangan na bumili ng papaya dahil may tanim naman tayo. Oo nga anak eh, bilisan mo na ang paglalakad bago pa tayo maabutan ng ulan. Mukhang dumidilim na naman ang langit. Magkasamang nagtungo sa palengke ang mag-ina. Binili nila ang ulam na gusto nilang kainin. Bumili din sila ng kape at tinapay para naman kay Mang Berting. Kinaumagahan,
Isang malungkot na balita ang gumimbal sa buong isla. Dumagsa ang mga tao sa labas ng bahay ng dalagitang si Maris. Nandoon din si Rica at Aling Marta ng sandaling yon. Magkatabi sila ng matanda na si Aling Felisa. Magandang araw po, Aling Felisa. Napana raw po si Ate Maris. Nako, natagpuan siyang wala ng buhay sa loob ng kanyang silid. Abay, bakit naman daw po? Chismosa ka ring bata ka pero sige pagbibigyan kita ngayon. Wow, gusto ko yan? Sige po, sabihin mo sa akin ang rason kung bakit siya natikok. Parang sinakal siya dahil may marka ng kamay ang leeg niya. Ayun, nagkulay ube na ang kanyang leeg. Baka naman sinakal niya ang sarili niya po. Kilala ko si Maris. Alam ko hindi niya magagawa kitilin ang kanyang sariling buhay. Pero sa tingin ko, aswang ang pumaslang sa kanya. Paano mo naman po nasabi yan, Aling Felisa? Bukod sa sinakal, may malaki din siyang sugat sa dibdib at wala na ang kanyang puso. Sa hula ko, kinaan niya ng nilalang na pumaslang sa kanya. Tapos kapansin-pansin din ang kalmot at sugat sa kanyang mukha na hindi likha ng ordinaryong tao. Napaawang ang labi ni Rica. Labis nang ikinagulat ang winika ni Aling Felisa. Pati ang mga tao sa kanilang tabi ay kinilabutan din sa kanilang naulinigan mula sa bibig ng matanda. Ang talagang aswang sila rin sa pagkamatay ni Ate Maris? Ibig sabihin, may aswang na dito sa isla natin? Yun din ang iniisip ko, Rica. Kaya mula ngayon, mas lalo pa tayo mag-iingat. Lalo na't hindi pa natin natutuklasan kung saan nagmula ang asong nang bibiktima sa ating isla. Nararamdaman ko na may kakaibang nilalang ang nakapasok sa lugar natin. Nanindig ang kanilang balahibo sa tinura ni Aling Felisa. Marami ang sumang-ayon na aswang ang pumaslang kay Maris. Subalit may isang babae na sumalungat sa opinyon ng matanda. Hindi ako naniniwalang aswang pumaslang sa kanya. Sa tingin ko, tao rin ang salarin. Baka kaaway siya ni Maris, kaya nagawa niya ang ganun kabrutal na krimen. Saglit na natahimik ang mga tao, napaisip sila mula sa opinyon ng babae. Wala naman yatang kaaway si Maris. Wala akong nabalitaan na may nakaaway siya nitong nakaraang araw. Hindi tayo sigurado, Aling Felisa. Malay natin. Sila lang ang nakakaalam. O baka naman ay may naiinggit sa kanya. Ano naman kakainggitan nila sa dalagang yon? Halos pare-pareho lang naman ang antas ng kabuhayan natin dito sa isla. Kung may kainggit-inggit man sa kanya, yun ay ang kagandahan niya. Pero narinig ko kahapon, nagkasagutan sila ni Tandang Daria dahil nagrereklamo si Ate Maris sa presyo ng gamot. Halata sa mukha ng matanda na nagalit siya talaga kay Ate Maris. Huwag nating idamay ang matandang nagbebenta ng gamot, Rica. Isa pa, masyado siyang malayo sa ating isla. Kung tutuusin, dapat nga tayo magpasalamat sa kanya dahil kahit mabangis sa mga alon, pumupunta pa rin siya rito para lang magbenta ng gamot. Patunay na may malasakit siya sa mga tao. Sumang-ayon ang lahat ng nakikinig, maliban na lamang kay Rica. Tahimik siyang nakatayo habang pinapakinggan ang palakpak ng mga tao. Iba ang nilalaman ng kanyang puso, hinggil kay Tandang Daria. Batid niyang may malalim na kahulugan ng salitang binitiwan nito kay Maris noong sandaling nagkasagutan sila ng dalagita. Nang sumunod na araw, panibagong balita na naman ang bumulaga sa mga tao sa Isla Malaya. Isang pangyayari na talagang ikinatakot ng lahat. Manuel, asawa ko, gumising ka. Huwag mo kaming iwan ng anak mo. Sa isang lumang bahay, narong umiiyak si Gina, ang asawa ni Manuel. Si Manuel ay isa rin sa mga nakagat ng asong itim at binawian ng buhay sa kadahilanan na hindi sila bumili ng gamot. Namaga ang kanyang buong binti na nagang dahilan nga ng kanyang pagkamatay. Hindi pala natin dapat binabaliwala ang kagat ng aso. Lubha palang mapanganib ang iniiwan nitong kagat. Balita ko, binawian din daw ng buhay ang asawa ni Delpha. Pati na rin si Helena. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari sa asawa ko, naghanap na lang sana kami ng paraan para makabili ng gamot. Nasa huli talaga ang pagsisisi, Gina. Pero matanong ko lang, wala man lang bang nagbigay sa inyo ng gamot kahit isang patak? Kulang din ang gamot nila dahil marami ang humingi sa isang bote ng gamot. Kunti lang kasi ang laman nun eh. Ay nako, nagkanda leche-leche ng buhay natin dahil sa asong yon. Kung makita ko lang ulit yun, tatagain ko talagang leeg niya. Nawalan tuloy ako ng asawa dahil sa kanya.
Halos lahat ng mga nakagat ng aso na hindi gumamit ng gamot ni Tandang Daria ay binawian ng buhay. Wari bang may kamandag na kumalat sa loob ng kanilang katawan na hindi kayang alisin ng simpleng tandok at mga halamang gamot. At dahil sa pangyayari na yon, mas lalo pang nag-ingat ang mga tao upang wala nang mabiktima ang asong itim. Nang sumunod na mga araw, banayad na ang hangin, maging ang hampas ng mga alon sa dagat, pahiwatig ng magandang timpla ng panahon. Bumalik na sa pangingisda ang mga kalalakihan at sa puntong ito, muli ding sumalakay ang malaking aso at marami na naman ito na nabiktima. Labis na ikinabahala ng mga residente ang walang tigil na pambibiktima nito. May mga araw na ligtas ang kanilang lugar at may mga araw rin na lubhang mapanganib ang lumabas. Hindi araw-araw nagpaparamdam ang kinatatakutan nilang aso. Dumarating ito sa oras at lugar na hindi nila inaasahan. Kaya naman hindi na alam ng mga tao kung kailan ba sila dapat manatili sa loob ng kanilang bahay at kung kailan ligtas ang paligid. Napipiko na ako sa asong yon. Gusto ko na siyang paslangin para matapos na ang sigalot sa ating isla. Oras na para magbayanihan tayo sa paghahanap sa asong yon. Tingnan natin ang bawat sulok upang mahanap natin siya. Sarami natin. Imposibleng hindi natin siya makikita. Pinungunahan ni Aling Felisa ang paghahanap sa naturang aso. Nagdala sila ng mga sandata bilang proteksyon sa kanilang sarili. Kagaya na lamang ng itak, sibat, palakol at pamalo. Maghiwa-hiwalay tayo para mabilis nating mahanap yon. Natitiyak kung nandyan lang siya sa tabi-tabi. Talasan ninyo ang inyong mga mata. Halos nilibot na nila ang buong isla. Ngunit ni anino ng aso ay hindi nila nasilayan. Naabutan na sila ng dilim sa kakahanap, subalit na sayang lang ang oras nila. Napagpasya nilang umuwi na lamang, sapagkat nagugutom na ang ilan sa kanila. Kakaiba rin magtago ang asong yon. Hinalughog na natin lahat-lahat pero hindi talaga natin siya nakita. May agimat yata ang hayop na yun ah. Nasayang lang talaga ang oras natin. Gigil na gigil sila habang tinatahak nila ang daan pauwi sa kanilang bahay. Naging ligtas ang kanilang paglalakbay sapagkat walang masamang nangyari sa kanila. Ngunit kahit hindi nila natagpuan ang aso, hindi pa rin sila nakampante. Batid nilang buhay pa ito at darating ang araw na muli na naman itong sasalakay. Isang umaga, inutusan ni Aling Marta si Rica na kukuha ng tubig sa dagat para ilagay sa mga nahuling isda ni Mang Berting upang manatili itong sariwa. Kalahating balde ang kunin mo anak, bilisan mo lang ah. Huwag ka na magtagal pa sa tabi ng dagat, baka bigla-bigla na namang darating ang aso. Alam mo naman, parang utot yun na bigla na lang sumusulpot. Hindi pa naman siguro magpaparamdam ang halimaw na yun. Tinatamad pa yata siyang lumabas sa langgana. Kahapon nga, naligo tayo sa dagat. Wala namang asong dumating. Ang sarap pa nga ng langoy natin. Huwag kang makampante, Rica. Kailangan na maging handa tayo at alisto sa lahat ng oras. Ano na? Aalis na po ako. Lumisa na nga ang munting bata, bitbit ang balde. Tinahak niya ang daan patungo sa kinakaroonan ng dagat. Nang makarating siya, natanaw niya ang isang matandang babae na nakaupo habang pinagmamasdan ang hampas ng alon. Paminsan-minsan ay pumupulot ito ng bato at itinatapon sa tubig. Wari ba na may malalim itong iniisip habang nakaharap sa dagat. Parang pamilyar sa akin ang matandang yun ah. Napahinto siya sa kanyang kinatatayuan. Tinitigan niya ng maigi ang matanda habang wala itong kamalay-malay na may tao sa likuran nito. Alam ko na kung sino yan. Si Tandang Daria. Pero ano kayang ginagawa niya rito? Nagpatuloy siya sa paglalakad at lumapit sa matanda. Magandang araw, Tandang Daria. Narito ka pala. Napalingon ng matanda nang maulinigan niyang boses ng bata. Sa unang tingin, seryoso ang kanyang mga mata. Walang mababasa ni anong reaksyon. Ngunit nang mamukhaan niya ang bata, unti-unting sumilay ang ngiti sa kanyang labi. Ikaw pala yan, Rica. Apo, Tandang Daria. Naaalala mo pa pala ako. Abay, syempre naman, hindi kita makalimutan. Dahil ikaw ang unang naging biktima ko sa islang ito. Suki pala ah. Kumunot naman ang noo ng bata. Nagtaka siya sa winika ng matanda. Biktima? Ano pong ibig niyong sabihin, Tandang Daria? Wala yan, Rica. Nagkamali lang ako sa pagsambit. Ganun po ba? Ay bakit po kayo nandito? Nagbebenta ako ng gamot pero dumaong muna ako para magpahinga ah. Napagod kasi ako sa paglalayag. Iginala ni Rica ang kanyang tingin.
Pasimple niyang hinanap ang bangka ng matanda, ngunit hindi naman niya ito nakita. Nasaan po pala ang inyong bangka, Tandang Daria? Nandun sa likuran ng higanteng bato. Doon ko muna iniwaan. Naglalakad-lakad muna ako para lang magpahangin. Naku, ang layo naman ng nilakad mo, Tandang Daria. Mabuti na lang at hindi sumuko ang mga tuhod mo. Sa loob-loob na Rika ay mayroon na siyang pagdududa sa matanda. Parang ayaw niyang maniwala na nasa likuran ng higanteng bato ang kanyang bangka, gayong sobrang layo na ng kinaroroonan ng higanteng bato. Gayunpaman, hindi niya pa rin ipinahalata na mayroon siyang pagdududa. Ngumiti siya na para bang isang inosenteng bata na kayang lokohin ng mga matatanda. Ikaw Rika, bakit ka nandito? Inutusan po ako na inay na kumain ng tubig dagat para sa isda po namin. Mabuti naman at hindi ka natatakot na lumabas. Hindi naman po. Matapang po ako eh. Ngumiti ng mapait ang matanda habang titig na titig siya sa mukha ng munting bata. Ang paraan ng kanyang tingin ay tila ba may nagkukubling malalim na kahulugan. Ilang sandali pa, sumalok na ng tubig si Rika gamit ang kanyang balde. Nais niya pa sanang kausapin ng matanda, kaso naalala niya ang winika ni Aling Marta na kailangan niya na magmadali. Mauna na po ako sa inyo, Tandang Daria. Nangmamadali kasi ako eh. Kailangan kasi na inay ang tubig ng dagat. Hindi mo man lang ba ako iimbitahan sa inyong tahanan? Parang nagugutom na kasi ako. Abay, pwede naman po. Alika po. Sumama ka po sa akin. May pagkain po kami sa bahay. Mga karne bang pagkain niyo? Naku, hindi po. Sinabawang gulay po ang niluto ni inay. Pero kung gusto mo, ipagluluto po kita ng isda. Tayo na po sa bahay. Wag na lang Rika. Wala naman palang karne sa bahay niyo. Hindi ako kumakain ng mga gulay. Sige po, kayo po ang bahala. Siya nga pala, mauna na po ako. Sige Rika. Mag-iingat ka. Baka makasalubong mo siya. Sino pong siya? Wala, binibiro lang kita. Ikaw naman, masyado kang seryoso. Umalis na si Rika bitbit ang balde na may kalahating tubig dagat. Mabigat ang kanyang hakbang habang tinatahak niya ang daan. At mabilis din ang kabog ng kanyang puso. Bakit kaya ganito ang nararamdaman ko? Masyadong mabigat sa loob ang matanda na yun. Napapikit siya at sa kanyang pagmulat, natanaw niya ang isang matandang babae na nakatayo habang nakatingin sa kanya. Katakot-takot ang wangis nito, itim ang kulay ng mukha nito at may mga dugo sa paligid ng kanyang labi habang nakasilay ang mga pangil nito sa nakanganga nitong bibig. At ang buhok nito ay unti-unti na tumatayo pa itaas. Aswang! May aswang! Napasigaw siya dahil sa labis na takot. Tinakpan niya ang kanyang mga mata gamit ang isa niyang kamay. Ngunit nang inalis niya sa mata ang kanyang palad, hindi na niya nasilayan ng matanda. Naglaho ito na parang bula. Nasaan na siya? Bakit bigla na lang siyang nawala? Mas lalong bumilis ang kabog ng kanyang puso, nanlamig ang kanyang mga kamay, at nangatog ang mga tuhod niya. Takot na takot siya na mga sandali na yon. Hindi ako nagkakamali. Isang matindang aswang talagang nakita ko. Napalingon siya sa dagat at napagtanto niya na wala na roon si Tandang Daria. Nanlaki ang kanyang mga mata, kasabay ng pag-awang ng kanyang labi. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nasilayan. Umalis na ba si Tandang Daria? Aba, ang bilis naman niyang mawala. Saan kaya siya dumaan? Tumingin siya sa ibang bahagi ng baybayin, subalit hindi niya talaga nasilayan ang matanda. Napagpasya niyang umuwi na lamang sa kanilang bahay. Kumari pa siya ng takbo at halos mabitiwan niya na ang hawak niyang balde dahil sa bilis ng kanyang takbo. Para tuloy siyang hinahabol ng mga mababangis na hayop sa gitna ng gubat. Habol-habol niya ang kanyang hininga nang siya'y makarating sa kanilang tahanan. Oh, bakit namumutla ka Rika? Napano ka ba? Hinabol ka ba ng aso anak? Inilagay niya muna sa tabi ang dala niyang balde bago sinagot ang tanong ni Aling Marta. Nakita ko po si Tandang Daria, Nay. Mag-isa siyang tumatambay sa gilid ng dagat. Habang pinapanood ang mga alon, nagpapahinga lang daw siya dahil napagod siya sa paglalayag. Naku, bakit hindi mo siya isinama rito para man lang makakain siya? Natitiyak kong gutom na ang matanda na yon. Gusto niya sanang sumama rito, pero nang malaman niya na gulay ang ulam natin at hindi karne, bigla na lang nagbago ang isip niya. Hindi na lang siya sumama sa akin dahil hindi raw po siya kumakain ng gulay, Nay.
Aba, mahilig pala sa karne ang matandang yun ah. Pasensya na lang siya dahil nagkataong ubos na ang karne natin. Saglit na tumahimik si Rika. Iniisip niya ang mga pangyayari noong sandali na magkasama sila ng matanda. Pero alam mo, Nay, may napansin akong kakaiba sa matanda na yun. Paano mo naman nasabi yan, anak? Kanina po, ang sabi niya sa akin, nasa likuran daw ng higanting bato ang kanyang bangka. Bigla akong napaisip dahil napakalayo na ng batong yun. Wala nga masyadong pumupunta rin eh. Ang talagang napagod siya sa paglalayag. Bakit iniwan niya ang bangka niya sa higanting bato at naglakad papunta rito? Eh di mas lalo lang siyang napagod. Bakit hindi na lang siya dumaong sa dalampasigan kung saan siya nakatambay kanina? Baka naman gusto niya lang maglakad-lakad para mas lalong tumibay ang mga buto niya. Ikaw naman anak, kung ano-ano kagad ang iniisip mo. Baka wala talaga siyang dalang bangka. Hindi napigilan ni Aling Marta na tumawa sa huling winika ng kanyang anak. Anong walang bangka? Aba, imposible yun. Alangan namang lumipad lang siya papunta sa ating isla. Wala naman tayong kakayahang lumipad. Pero na lang kung aswang siya. Pero wag mong isiping aswang si Tandang Darya ha. Dahil napakabait ng matanda na yon. Mas lalong kinilabutan si Rika sa winika ng kanyang ina. Para sa kanya, may posibilidad talaga na aswang si Tandang Darya. Ngunit ayaw niyang sabihin sapagkat wala pa siyang sapat na ebidensya. Balak niya sanang ikwento kay Aling Marta ang tungkol sa nakita niyang matandang aswang at ang mabilis na paglalaho ni Tandang Darya sa tabi ng dagat. Ngunit biglang nagbago ang kanyang isip nang maalala niya ang nangyari sa dalagitan na si Maris. Natatakot siya na baka ipagkalat ng kanyang ina na aswang ang matanda na yon at magalit yon sa kanya. Bumuntong hininga siya at pumasok sa loob ng kanyang silid. Mahirap na magpakalat ng chismis kapag walang sapat na ebidensya. Mahirap pa namang kalabanin ng matandang yun. Nakukataban ko na siya talaga ang pumaslang kay Ate Maris. At ayoko mangyari din yan kay inay. May pagkachismasa pa naman ng nanay ko. Nang sumapit ang hapon, muling nagparamdam ang asong itim. Marami itong nabiktima at kasama na roon si Mang Berting. Labis na ikinalungkot ni Rika at Aling Marta ang nangyari sa haligi ng kanilang tahanan. Paano na tayo makakabili ng gamot, Nay? Naubos na ang ipon ko. Tapos konti na lang ang nahuling isda ni Itay. Hindi yung kasya para sa presyo ng gamot. Hindi kaagad nakasagot si Aling Marta. Nakaupo lang ito sa isang tabi habang pinagmamasdan ang sugat ni Mang Berting. Balak sana nitong tumungo sa laot nang bigla itong sinalakay ng malaking aso kasamang ibang mangingisda na abalang naghahanda para sa isasagawang pangingisda. Hindi ko alam kung saan tayo kukuha ng pera bilang pandagdag sa gamot ng iyong ama. Napipiko na ako sa asong yon. Paulit-ulit na lang ang nangyayari. Parang hindi siya nagsasawa sa pambibiktima. Nga po, Nay. Sarap putulan ng legang aso na yun. Mabuti pa si Tandang Darya. Habang dumadagsa ang mga pasyente na nangangailangan ng gamot, dumadagsa rin ng pera sa kamay niya. Baka natutuwa pa ang matandangin kapag may bagay na namang nabiktima ang aso. Hindi kaya magkasabot silang dalawa? Malikot ang isip ni Rika. Kahit bata pa lang siya, ikinagulat naman ng mga magulang niya ang kanyang tinuran. Huwag ka magsalita ng ganyan anak. Nagtatrabaho ng marangalang matanda na yon. Wala siyang kinalaman sa asong nang bibiktima sa ating isla. Hindi naman siya ganun kasama para gawin ang ganong bagay. Hindi na lamang nagsalita pa si Rika laban kay Aling Marta. Batid niyang hindi naman magpapatalo ang kanyang ina. Maya-maya, biglang umubo si Aling Marta. Hindi ito simpleng ubo lang, bagkus ay malakas at sunod-sunod. Tila ba may plemang nais lumabas mula sa kanyang lalamunan. Nanay, ayos lang po ba kayo? Hindi tumugon ang kanyang ina. Patuloy lamang ito sa pag-ubo hanggang sa sumuka na ito ng dugo. Tatay, sumuka po ng dugo si inay. Anong gagawin po natin? Inutusan siya ng kanyang ama na kumuha ng dahon ng oregano at durugin ito para lumabas ang katas at ipainom yun kay Aling Marta. Lumuluwang tinahak na Rika ang landas patungo sa kanilang bakuran at kumuha siya ng 10 dahon ng oregano at dinurog ito. Ano ba to? Sunod-sunod na kamalasang nangyayari sa amin. Si tatay, kinagat ng aso. Tapos si inay, sumuka ng dugo. Grabeng pagsubok naman to. Pero sige lang, alam kong may awa ang poong may kapal. Inilagay niya sa tasa ang katas ng oregano.
at dinala ito kay Aling Marta. Naratnan niya itong nakahiga habang pinapakalma ni Mang Berting. Hindi rin masyado makakilos ang kanyang ama dahil nga sa kagat ng aso. Inumin mo po ito, Nay. Salamat anak. Magpahinga ka muna, Nay. Kayong dalawa ni Itay, ako na muna ang bahalang kumilos. Malungkot ang mukha ni Aling Marta. Tila nangihina na. Ngunit pinipilit pa rin niya na magsalita. Rika, anak. Paano na ang gamot ng tatay mo? Gusto ko sanang humiram ng pera. Pero masama ang pakiramdam ko. Ako na po ang bahalang manghiram, Nay. Kailangan niyo po ng pahinga. Maraming salamat anak, pero mag-iingat ka. Baka nasa labas pa ang asong halimaw. Bumalik na yun sa lungga niya dahil tapos na siyang mambiktima. Ganyan naman palagi yan eh. Kapag nakakakagat na siya, agad siyang umaalis at bumabalik sa araw na hindi natin inaasahan. Lumabas na si Rika ng bahay. Samantalang, naiwan naman sa loob ang kanyang mga magulang. Naglakad siya patungo sa bahay ni Aling Zoraida. Magandang hapon po, Aling Zoraida. Magandang hapon din sa'yo, Rika. Anong balita? Marami bang isda ang ama mo? Malungkot na balita po ang hatid ko sa'yo, Aling Zoraida. Nandito po ako para manghiram ng pera. Nakagat kasi ng aso si Itay at kulang po ng 1,000 ang pera namin para pambili ng gamot. Baka pwede po kami makahiram po sa'yo. Babayaran na lang namin kapag nakabalik na si Itay sa pangingista. Nako, malas ang pagpunta mo, Rika. Naunahan ka na ng iba. Marami nang humiram sa akin, kaya naubos ang pera ko. Pasensya na talaga, Rika. Baka may alkansya po kayo. Ihiramin ko po ang 1,000. Desperada na siyang makahiram ng pera, kaya naman ay kahit alkansya ng matanda, ay dinamay na niya sa usapan. Abay, wala akong alkansya, Rika. Nagkakasakit kasi ako kapag nag-iipon ako ng pera sa alkansya. Ganun po ba? Sige po, salamat pa rin, Aling Zoraida. Mauna na po ako. Pasensya na po sa abala. Malungkot na lumisan ang munting bata. Halos nilibot na niya ang mga kabahayan para lang makahiram ng pera. Ngunit wala siyang napala. Wala na siyang nagawa pa kung dayo umuwi na lamang sa kanilang bahay. Pumasok siya sa loob ng silid ng kanyang mga magulang. Naratnan niya ang dalawa na nagpapahinga sa kama at tila hinihintay ang kanyang pagdating. Nanay? Kamusta anak? Nakahiram ka ba? Bumuntong hininga si Rika at marahang umupo sa tabi ni Aling Marta. Tanaw niya sa sulok ng mga mata ng kanyang ina ang pagbabaka sakali na may dala siya kahit na konting pera. Hindi po ako nakahiram, Nay. Karamihan po sa kanila ay walang pera. Ang iba naman, nakalaan daw para sa gamot ang naipon nila. Biglang sinabi ni Mang Berting na wag nang isipin ang kanyang sitwasyon dahil kinakaya niya pa naman ang kagat ng aso. Umiling si Rika. Hindi siya sang-ayon sa winika ng kanyang ama. Hindi ka namin pwedeng pabayaan, Tay. Delikado ang kagat ng aso. Lalo na't hindi ordinaryong aso ang kumagat po sa iyo. Isa siyang halimaw at nakakamatay ang kanyang kagat kapag hindi nabigyan ng karampatang lunas. At ang tanging gamot na makakapagpagaling sa iyo ay ang gamot na ibinebenta po ni Tandang Daria. Tama ang sinabi ng anak mo, Berting. Hindi mo pwedeng ipagsawalang bahala ang simpleng kagat na yan. Marami nang binawian ng buhay dahil sa kapabayaan. At yun ang bagay na ayaw kong mangyari sa ating pamilya. Hayaan niyo po, gagawa ko ng paraan bukas ng umaga. Sa ngayon, magpahinga muna kayo. Pupunta lang ako sa kusina. Magluluto muna ako ng ulam para sa ating pananghalian. Kinabukasan, maagang nagising si Rika. Naganda siya ng almusal at pumunta sa tabing dagat upang abangan ang pagdating ni Tandang Daria. Sakto naman na nasa dalampasigan na ito nang siya ay makarating. Maaga pa si Tandang Daria. Parang alam na alam niya talaga ang kailangan ng mga tao ng gamot. Manghuhula siguro ang matanda ngayon. Humakbang siya palapit sa bangka nito kung saan ay naroon nagkukumpulan ng mga tao. Bitbit na ang 500 at ang pag-asang maririnig ng langit ang kanyang hiling. Pagkakita sa kanya ng matanda, agad itong ngumiti. Mukhang may alam na ito kung ano kailangan ng bata. Bibili ka rin pala ng gamot, Rika. Uhulaan ko. Nakagat na naman ang aso ang ama mo. Paano niyo po inalaman? Manghuhula po ba talaga kayo? Ganun na nga, Ineeng. May lahi akong manghuhula. Kumuha ka na ng gamot. Baka maubusan ka pa. Pero 500 lang po ang pera ko ngayon. Makikiusap sana ako sa iyo na kung pwede. Ito na lang muna ibabayad ko sa iyo at babayaran ko na lang sa susunod ang kulang po. Hindi pwede yan, Rika. Kailangan 1,000 at 500 ang pera mo.
para mabigyan kita ng gamot. Pero babayaran ko naman sa susunod ang kulang. Sadyang kailangan lang po talaga namin ng gamot para kay Itay. Aba, labas na ako sa problema niyo. Nandito lang ako para magbenta ng gamot sa tamang presyo. Kaya tamang halaga din sanang matanggap ko kapalit ng gamot na binibenta ko. Kaagad namang naunawaan ni Rika ang mensahe na ibig ipahiwatig ng matanda. Naintindihan niya na hindi ito pumapayag sa kanyang kahilingan. Pasensya na po sa abalatan ng Daria. Naunawaan po kita. Pero saka na lang po. Kapag sapat na po ang pera ko, sa ngayon, magpapaalam po muna ako. Sige, Neng. Bumalik ka na lang dito kapag handa ka na bumili. Bigong-bigo si Rika habang tinatahak niya ang daan pauwi sa kanilang tahanan. Nalulungkot siya sapagkat hindi siya pinagbigyan ng matanda. Hindi ko akalain kasing tigas pala ng bato ang puso ni Tandang Daria. O hindi lang dahil sa gamot, hindi talaga ako lalapit sa kanya. Pumasok siya sa loob at ibinalita sa kanyang mga magulang ang nangyari. Labis na nag-alala si Aling Marta para kay Mang Berting. Tumayo siya upang sana'y tutungo sa dalampasigan. Ako nang kakausap sa kanya. Baka sakaling pagbigyan niya ako. Huwag na po, Nay. Masama pa po ang pakiramdam mo. Huwag ka munang lumabas. Isa pa, kahit ilang beses ka pang makiusap sa matanda ngayon, wala pa rin mangyayari. Kaya kung ako sa'yo, magpahinga ka na lang muna, Nay. Paano ang tatay mo? Lumalala na ang kalagayan ng sugat niya at halos namamagana ang buo niyang binti. Gagawa ko ng paraan. Pupunta ako sa laot. Mangingisda ako. Nanlaki ang mga mata ni Aling Marta. Kita sa kanyang reaksyon na hindi siya pumapayag sa binabalak ni Rika. Bata ka pa, Rika, at babae ka. Hindi ka pa pwedeng mangisda. Nakakaya naman sa amin bilang mga magulang mo. Hindi dapat ikaw naghahanap ng paraan, anak. Isa pa, baka mapahamak ka lang. Nay naman, upo kayo mag-alala. Marunong naman ako mangisda. Bihasa na rin ako sa paggamit ng sagwan. Hindi po ako maliligaw, Nay. Ito ang alam kong paraan para makahanap tayo ng pera. Kaya, pagbigyan niyo na po ako. Kahit anong pilit ni Rika, hindi pa rin siya pinapayagan ng kanyang mga magulang. Ngunit sa sitwasyong yon, pinili niya pa rin sundin ang kanyang kagustuhan sapagkat alam niya na yun ang makabubuti para sa kanila. Walang maganda mangyayari kung magdamag lang akong tutunganga. Kailangan kong kumilos dahil hindi naman mahuhulog mula sa langit ang pera. Pinaghihirapan ito bago mo makamit. Nang sumapit ang gabi, lumabas siya ng bahay. Bitbit niya ang flashlight at patalim. Binagtas niya ang daan patungo sa kinakaroonan ng kanilang bangka. Buo na ang kanyang desisyon na mangisda sa laot. Ngayong nandito na ako sa bangka, wala na itong atrasan. Sinimula na niya ang pagsasagwan. Mabuti na lamang at maliwanag ang buwan. Ito ang nagsilbi niyang liwanag sa gitna ng kanyang paglalayag. Napakabanayad ng hampas ng alon. Ang ganda ng timpla ng panahon. Nagpatuloy siya sa pagsasagwan hanggang sa siya ay tuluyang nakarating sa laot. Huminto siya sa pagsasagwan at inihagis niya sa tubig ang kanyang lambat na kilala sa tawag na pukot. Tinuruan ako ni Itay kung paano mangisda, kaya alam kong tama itong ginagawa ko. Matapos nga niyang maihagis ang lambat, naghintay muna siya ng mahigit 1 oras bago niya ito hinatak. Unang hatak niya pa lang ay bumungod na sa kanya ang 2 isda. Kaagad nang manggumuhit ang ngiti sa kanyang labi. Umanga siya sa kanyang sarili. Wow, may 2 isda agad. Ang galing ko naman, isa na ako mangingisda. Ipinagpatuloy niya ang paghahatak ng pukot. Subalit madalang na lang ang mga isdang nakikita niya hanggang sa natapos na siya sa paghahatak. 5 isda lang ang nahuli ko ngayong gabi. Pang ulam lang ito, hindi pwedeng ipenta. Tsaka napagtatawanan ako ng mga tao kapag nalaman nilang ito lang ang nahuli ko. Hindi niya maiwasang malungkot sa mga oras na yon, lalo na nang maalala niya ang sitwasyon ng kanyang mga magulang. Maya-maya, nakarinig siya ng iyak mula sa di kalayuan. Boses ng isang babae ang kanyang nauulinigan. May babaeng umiiyak? Naku, binabagat yata ako. Kinabahan siya lalo. Lalo na at mag-isa siya sa laot. Ngunit habang tumatagal, mas lalong naging kawaawa ang tinig ng babae. Para bang naghihingalo na ang buhay nito. Tulong! Tulong! Kawawa naman siya. Baka nalulunod ang babae na yun. Kailangan ko siyang tulungan.
Mabilis siyang nagsagwan palapit sa pinanggagalingan ng boses. Tumambad sa kanyang paningin ang isang babaeng nasilo ng lambat. Hindi ito makaalis sapagkat binabalot ng lambat ang katawan nito. Naku, mabuti na lang at nilapitan ko siya. Paano kaya napadpad sa lambat ang babae na to? Mabilis na nag-isip ng paraan si Rika. Hinawakan niya ang kanyang patalim at walang pakundangang tumalon sa tubig. Pinutol niya ang lambat na nakapulupot sa katawan ng babae hanggang sa tuluyan itong nakalaya mula sa pagkakakulong sa lambat. Alika po sa bangka ko. Sumahi ka at ihahatid kita kung taga saan ka man. Laking gulat niya nang biglang lumangoy ang babae na para bang isang isda. Agaw pansin sa kanya ang buntot nito na katulad ng isda. Ang kalahating katawan nito ay tao at ang kalahati ay isda. Kapag nakafocus ka lang sa kanyang mukha, aakalain mo na siya ay isang ordinaryong dalaga. Salamat sa pagligtas sa akin, munting bata. Biglang natakot si Rika na magsalita ang babae. Lumangoy siya pabalik sa kanyang bangka, bitbit ang patalim. Dali-dali siyang umakyat dito upang magsagwan palayo. Pakiramdam niya, isang halimaw ang babaeng tinulungan niya dahil nga may buntot ito. Sandali lang, huwag kang matakot sa akin, bata. Tawagin mo akong Sarina, ang bantay ng dagat. Maaari ko bang malaman ang pangalan mo? Kahit nanginginig si Rika, nagawa niya pa ring magsalita. Ako po si Rika. Rika, nais kitang pasalamatan sa ginawa mong pagtulong sa akin. Napakabuti mong bata. Walang anuman po. Ginawa ko lang po ang nararapat. Habang nag-uusap sila, napagtanto ni Rika na sobrang ganda pala ng babaeng tinulungan niya. Taglay nito ang mga matang kumikislap na parang perlas, matangos na ilong, magandang hulma ng labi, at mahabang buhok na animoy damong dagat. Anong ginagawa mo rito sa laot? Bakit mag-isa ka lang? Nangisda po ako dahil may sakit ang mga magulang ko, pero mukhang mailap ngayon ang mga isda. 5 lang ang napadpad sa aking lambat. Huwag ka munang umuwi, Rika. Ihagis mo ulit sa dagat ang lambat mo. Pero wala na pong lamang isda ang dagat. Lumangoy na yata sila sa malayang bahagi. Magtiwala ka lang sa akin, Rika. Sige na, ihagis mo na ang lambat mo. Natitiyak ko sa'yo na hindi mo pagsisisihan na magiging kalalabasan nito. Sige po, sabi niya po eh. Hindi na nagsayang pa ng oras si Rika. Kaagad siyang tumayo sa kanyang bangka at inihagis ang kanyang pukot. Nang hatakan niya ito, laking tuwa niya dahil napakaraming isda ang kanyang nahuli. Oh, ang daming isda. Sa'yo po ba itinanggaling Ate Serena? Yan ang nakukuhang gantimpala ng mga mabubuting batang kagaya mo, Rika. Maraming salamat po sa bayayang ito. Alam kong ikaw ang dahilan kung bakit nakakuha ako ng ganito karaming isda. Tunay nga na ikaw ang bantay ng dagat, Ate Serena. Punong-puno ng isda ang bangka ng munting bata. Walang mapagsidla ng kanyang tuwa at sabik na siyang ibalita ito sa kanyang mga magulang. Ano pang maitutulong ko sa iyo, Rika? Sabihin mo lang at mangyayari ang iyong kahilingan. Nakahihiya naman po sa inyo po. Huwag kang mahiya, hindi dapat nahihiya ang mga mabubuting bata. Sige na, sabihin mo na ang lahat ng problema mo. Alam ko may gumugulo pa sa isip mo. Nandito ako para tulungan ka, Rika. Humugot muna ng lakas ng loob si Rika. Hindi na niya sasayangan ang pagkakataon na yon sapagkat batid niya na minsanan lang yun sa kanyang buhay. Gusto ko po sanang humingi ng tulong sa'yo, Ate Serena. May sakit kasi ang mga magulang ko. Si Inay, umubo at sumuka ng dugo. Si Itay naman, kinagat ng malaking asin na nang bibiktima sa aming isla. Pero may solusyon na ako sa sakit ni Itay. Binigyan mo ako ng maraming isda, kaya may pambayad na ako para sa kanyang gamot. Ano pa ang nais mong hilingin, Rika? Inihiling ko po na magkaroon na ng kapayapaan sa Isla Malaya. Masyado na kasing magulo ang buhay ng mga tao dahil may asang nang bibiktima sa aming lugar. At hanggang ngayon, hindi pa rin namin natutukoy kung saang lugar nagtatago ang asin na yun. Mukhang alam ko na kung anong klaseng aso ang tinutukoy mo, Rika. Talaga po? Kung ganun, sabihin mo po sa akin kung anong klaseng asa yun. Masyado na kasi siyang nakakaperwisyo sa buhay ng mga tao. Hindi normal na aso ang gumagala sa inyong isla. Isa siyang mapagbalat kayong aswang, isang matandang babae na nagmula sa isla ng Dilem. Nagaan yung aso siya at nagiiwan ng kamandag sa pamamagitan ng kagat. Siya rin mismo ang gumagawa ng gamot sa nililikha niyang kagat. Ibinebenta niya ang gamot sa mataas na halaga para may pagkakakitaan siya. Sa madaling salita, ang asong nangangagat sa inyo
ay ang matandang nagtitinda ng gamot ay iisa. Kapag marami siyang nakagat, marami rin siyang naibibentang gamot. Nanlaki ang mga mata ni Rika. Gulat na gulat siya dahil sa kanyang nalaman. Matandang aswang na nagbebenta ng gamot? Si Tandang Daria ba ang tinutukoy mo, Ate Sarina? Siya nga Rika, kung tutuusin. Hindi lang isang islang iniiputan niya sa ulo, kundi marami pa. Grabe naman ang matanda yun. Kaya pala ang bigat ng loob ko sa kanya. Hindi ako nagkamali ng kutob. Aswang pala talaga ang matanda na yun. Kailangan na malaman ng mga tao ang katotohanan. Ipagkakalat ko sa kanila na aswang si Tandang Daria. Rika, huwag ka magpadalos-dalos ng desisyon. Kailangan na may sapat kang bala laban sa matandang yun. Umapas lang siya kapag pinagkakalat ang lihim niya. Natahimik ang munting bata. Aminado siya sa kanyang sarili na natakot siya sa winika ni Sarina, lalo na at aswang ang magiging kalaban niya. Ano po ang dapat kong gawin para hindi niya ako mapaslang? Kung sakaling ipagkakalat ko ang kanyang lihim? Lumangoy si Sarina at sumisid sa ilalim ng dagat at nang umahon siya, may bitbit na siyang 3 maliliit na garapon na may iba't ibang kulay. Tanggapin mo ito, Rika. Higit na makakatulong sa iyo ang bagay na to. Itong pulang garapon ay para sa iyong ina. Ipainom mo sa kanya ang laman nito at gagaling siya sa kanyang karamdaman. Ito namang puting garapon ay para sa iyong ama. Ipahid mo sa kanyang sugat ang laman nito at ihilom ang kanyang sugat. Pwede mo rin itong ibahagi sa mga kapitbahay niyong biktima rin ng aso. At ang itim na garapon ay para sa aswang. Kapag nag-anyong halimaw siya, isabay mo sa kanyang katawan ng laman nito para hindi na siya mabuhay pa. Wow, ang astig naman ng mga garapon na yan, Ate Sarina. Hindi na ako mahihirapan dahil may solusyon na sa mga problema ko. Maraming salamat talaga sa tulong mo po, Ate Sarina. Hindi magkamayaw sa tuwa si Rika matapos niyang matanggap ang 3 garapon mula sa bantay ng dagat. Tila walang katapusan ang kanyang pasasalamat. Bunsod nga ng labis na tuwa. Maglayag ka na pauwi, Rika. Hinihintay ka na ng mga magulang mo. Maraming salamat po ulit, Ate Sarina. Sana magkita po ulit tayo. Masaya naglayag si Rika pabalik sa tabing dagat. Nang makadaong siya, naratnan niya sa dalampasigan si Aling Marta na nakatayo. Tila hinihintay ang kanyang pagdating. Biglang napalitan ng lungkot, ang kasiyahan, na naramdaman niya. Nanay, bakit lumabas ka ng bahay? Di ba't masama pa po ang iyong pakiramdam? Para akong nabunutan ng tinik ngayong dumating ka na anak. Kanina pa kita hinihintay. Hindi ako makakatulog dahil nag-aalala ako sa'yo. Ligtas po ako, Nay. Tinan mo po, oh. Marami akong dalang isda. Laking tuwa ni Aling Marta nang matanaw niya ang mga isda na halos nag-uumapaw na sa kanilang bangka. Hangang-hanga siya sa kanyang anak. Ang husay mo palang mangisda, anak. Mas marami ka pang nahuling isda kumpara sa ibang mangingisda. Paano ka nakakuha ng ganito karaming biyaya? Uwi po muna tayo sa bahay. Marami akong dapat ikwento sa inyo ni Itay. Kumuha sila ng mga balde bilang sisidlan ng isda. Pagkarating ng bahay, kaagad na ibinalita ni Rika sa kanyang mga magulang ang patungkol sa babaeng tinulungan niya at kung paano siya nito tinulungan pabalik. Sinabi niya rin ang tungkol sa lihim ni Tandang Daria. Labis naman na ikinagulat ng mag-asawa ang kanilang nalaman. Pero nakikiusap po ako sa inay. Huwag niyo muna ipagkalat kahit kanino ang tungkol sa sinabi ko sa inyo. Hayaan niyo ako magbubunyag ng madilim na lihim ng matanda na yun. Sige anak, mananatiling sikreto ang lahat ng pinag-usapan natin ngayon. Siya nga pala, inumin mo po ang laman ng pulang garapon, Nay. Gamot ito para sa sakit mo. Eto namang puting garapon ay para po sa Itay. Inumin mo po ito para gumaling po kayo. Kaagad namang tumalima ang mag-asawa sa utos ng kanilang anak. Napatunayan nila na tunay ngang epektibo ang laman ng bawat garapon na ibinigay ni Sarina sapagkat kaagad na guminhawa ang pakiramdam ni Aling Marta at naghilom naman ang namamagang sugat ni Mang Berting. Kapwa na numbalik ang kanilang lakas at labis ang kanilang pasasalamat kay Rika. Mas epektibo pa pala ang laman ng puting garapon kaysa sa gamot na binibenta ng matanda na yun? Ito na lang ipapagamit ko sa mga tao para hindi nila kailanganing bibili ng napakamahal na gamot ni Tandang Daria. Tingnan lang natin kung may bibili pa ba sa negosyo niya. Matagal niya na palang niloloko ang mga tao sa isla na to. Masyado namang makapalang mukha niya. Kinabukasan, lumabas si Rika upang mag-igib ng tubig sa balon. May kalayuan pa ito sa bahay nila, kaya kailangan niya pang maglakad.
At sa kanyang paglalakad, natanaw niya si Tandang Daria na nakatayo habang palingalinga sa paligid. Tila ba tinitingnan nito kung may ibang tao ba sa paligid. Mabilis namang nagtago si Rika sa likod ng malaking puno at palihim niya na pinanood ang matanda. Alas 6 pa lang ng umaga, pero nandito na siya sa isla. Ano kayong kailangan niya? Ang sabi ni Sarina, nagmula pa raw sa isla ng dilimang matanda ngayon. Masyado pang malayo ang isla ngayon. Nakapagtataka naman kung bakit nandito na siya kaagad. Maya-maya, unti-unting nagbago ang anyo ni Tandang Daria. Naging isa itong malaking aso at kamukhang kamukha nito ang aso na nambibiktima sa kanilang isla. Hindi na nagulat pa si Rika sapagkat alam na niya ang lihim nito. Totoo nga ang sinabi ni Ate Sarina. Si Tandang Daria at ang asong nambibiktima sa islang ito ay isa. Ilang sandali pa, kumaripas ng takbo ang aso papalayo sa lugar na yon. Mabuti na lang at hindi nito naramdaman ang presensya ni Rika. Naku, mag-aasik na naman ang lagim ang asong yun. Patakbong bumalik si Rika sa kanilang bahay upang ipaalam sa kanyang mga magulang ang patungkol sa kanyang nasaksihan. Pagkaraan ng ilang oras, naging mainit na naman ang balita patungkol sa mga taong sinalakay ng aso. Dumagsa na naman sila sa tabing dagat upang abangan si Tandang Daria. Kawawa naman ang mga tao. Hindi nila alam na pinaglalaroan lang sila ng matanda. Ngayong napatunayan ko ng aswang si Tandang Daria, umanda siya sa akin, ay tinakatapusin ng panluloko niya. Kaagad na naganda si Rika. Kinuha niya ang itim na garapon na ibinigay sa kanya ni Sarina. Ang laman nito ay parang butil ng asin na may kakayahan na pumaslang ng aswang kapag isinaboy ito sa katawan nito. Tinahak na Rika ang daan patungo sa tabi ng dagat, tangan ng garapon. Tanging pamilya niya lang ang may alam, hinggil sa kapangyarihan na taglay ng laman nito. Pagkarating niya sa tabing dagat, natagpuan niya si Tandang Daria na pinagkakaguluhan ng mga tao. Kararating lamang nito sa isla at marami itong dalang gamot. Nandoon din si Aling Felisa, balak ding bumili ng gamot dahil isa rin siya sa mga nakagat ng aso. Lumayo kayo sa matanda ngayon? Matagal na tayong nililinlang. Napalingon sila kay Rika, pati na si Tandang Daria. Marami ang nagulat sa winika ng bata. Anong ibig mong sabihin na Rika? Kailanman, hindi ko kayo nilinlaang. Huwag mo napaktak pa ng tunay mong kulay, Tandang Daria. Alam ko na ang alihim mo. Inilibot na Rika ang kanyang tingin. Tinitigan niya ang bawat tao na naroon. Makinig kayo sa akin. Ang matandang ito at ang asong ito may isa. Isa siyang aswang na minsan ninagaan yung aso para mambiktima sa ating isla. Nangangagat siya para may bumili sa kanyang gamot. Ganito kalaki ang ulo ng matandang to. Kaya wag na kayong bumili ng gamot sa kanya. Nagulat ang lahat sa impormasyon na isiniwalat ng bata. Halos hindi sila makapaniwala sa kanilang narinig. Sa kabilang banda, nanilisik naman ang mga mata ni Tandang Daria. Wari ba, na galit siya sa batang si Rika. Kasinungalingan ang sinasabi ng batang yan. Huwag kayong maniwala sa kanya. Ikaw ang sinungaling? Alam ko nang tinatago mong baho. Kaninang umaga, nakita kitang nakatayo sa tabi ng isang puno at sa isang iglap, bigla ka naging aso. Hindi na nakakagulat kung bakit marami ka na namang nakagat ng aso kanina. At sa kutob ko, ikaw rin ang pumaslang kay Ate Maris. Sa gitna ng nakakagulat na revelasyon, nagsalita ang babae. Naku, baka naman gumagawa ka lang ng kwento, Rika ha? Hindi maganda yan. Tama ka, gumagawa lang ng kwento ang batang ito. Nais nilang sirain ang aking pangalan. Wala silahin namin ng pagiging sinungaling. Maniwala man kayo o hindi, totoong aswang ang matandang to, kaya wag na kayo magpaloko sa kanya. At sa punto na yon, mas lalong umapoy ang galit ni Tandang Daria. Tila ba nakalimutan niyang nasa harapan siya ng mga tao. Unti-unting nagbago ang kanyang anyo, naging matulis sa mga ngipin niya, humaba ang mga kuko, at ang kanyang balat ay mistulang lupa na nagkabitak-bitak. Balak niyang atakihin ng bata, bunsod ng galit na kanyang nadarama. Ala, totoo nga. Isa nga siyang aswang. Sigaw ng isang batang nandoon. Napaatras naman ang mga tao, maliban na lang kay Rika. Matapang pa rin siyang nakatindig sa harapan ng matanda. Tila hindi man lang natakot sa nakakakilabot nitong wangis. Masyadong matabil ang dila mong bata ka. Nararapat ka lang na parusahan. Bago pa man umatake ang matanda,
Mabilis na binuksan ni Rika ang hawak ng itim na garapon. Dumakot siya ng laman nito at isinaboy ito sa katawan ng aswang. Napasigaw si Tandang Darya at nagwala na para bang isang asong ulol. Matindi ang epekto sa katawan nito sapagkat sinusunog nito ang ugat at dugo sa loob ng katawan nito. Nang lumaon, bumagsak sa putikan ng matandang aswang at binawian ng buhay. Sa wakas, natapos din ang kalokohan mo. Galit na galit si Rika sa matanda. Kinuha niya ang mga gamot nito at itinapon sa dagat. Nagtaka naman ang ibang residente dahil sa kanyang ginawa. Bakit mo naman itinapon sa dagat ang gamot? Marami sa amin ang nakagat ng aso. Kailangan namin ng gamot na yan. Huwag na kayong gumamit ng gamot ng matandang ito. Gawa ito sa maitim niyang budhi. Sumunod kayo sa akin. Ako ang magbibigay sa inyo ng gamot. Kaagad namang sumunod ang mga tao kay Rika. Pagkarating ng bahay, inilabas niya ang puting garapon at ibinahagi niya sa mga taong sugatan ng laman nito. Konti lang ang ipahid niya sa inyo mga sugat. Mas epektibo ang gamot na to kumpara sa gamot ng matandang aswang na yun. Tuwang-tuwa ang mga tao matapos maghilom ang kanilang sugat. Labis-labis ang kanilang pasasalamat sa munting bata, pati na rin sa mga magulang ni Rika. Salamat, isiniwalat mo ang katotohanan, Rika. Ngayon, napatunayan na namin na tunay ngang aswang matandang yon. Maraming salamat din sa gamot na ito. Wala nga naman, Aling Felisa. Mula ngayon, malayo na ulit ang ating isla. Hindi na natin kailangan mga mbao matakot. Natutuwa ako sa ginawa mong pagpaslang kay Tandang Darya. Ngayong wala na siya. Wala na ring aso magasik ng lagim sa isla natin. Pero matanong ko lang, paano mo naman nalaman ang tungkol sa lihim ni Tandang Darya? At paano ka nagkaroon ng gamot na nakakapagpahilim ng sugat? Nalika ng kagat ng aso. At sa sandaling yon, ikinuwento ni Rika sa mga tao ang tungkol sa bantay ng dagat na siyang tumulong sa kanya at ang nagsabi ng katotohanan hinggil kay Tandang Darya. Humanga ang mga tao sa kanilang naulinigan. Bilang pasasalamat, napagpasya nilang panatilihin ang kalinisan sa dagat upang matuwa naman si Sarina. Sa paglipas ng panahon, mas lalong pinagpala ang kanilang isla. Naging mapayapa ang buhay ng mga tao. Hindi na nahirapang mangisda ang mga mangingisda sapagkat kahit saang dako nila ihagis ang kanilang lambat, maraming isda ang kanilang nakukuha at batid nila na ito ay nagmula kay Sarina, ang bantay ng dagat. Sa kabilang banda, masaya namang namuhay si Rika kapiling ang kanyang mga magulang. Tuluyan ang gumaling si Aling Marta sa kanyang sakit, samantalang si Mang Berting naman ay mas lalong pinagpala sa pangingisda. Isang araw, nagpunta si Rika sa laot, sakay ng bangka. May bitbit siya na isang punpo ng bulaklak. Ate Sarina, kung nandito ka man ngayon, nais ko magpasalamat sa iyo sa lahat ng kabutihan na nangyayari sa aming isla. Nakamit na namin muli ang kalayaan. Masaya na kaming namumuhay at natigil na rin ang kasamaan ni Tandang Darya. Maraming salamat sa tulong mo, Ate Sarina. Lubos kang hinahangaan ng mga tao sa isla namin. Inihagis niya sa dagat ang kanyang hawak na bulaklak. Narinig niya ang tunog sa ilalim ng dagat. Tila ba may lumalangoy na malaking isda. Nagulat siya nang biglang naglaho ang bulaklak, ngunit hindi siya natakot. Batid niyang tinanggap na ito ni Sarina at nandito lang ito sa kanyang paligid. Ilang sandali pa, nagpaalam na si Rika at nagsagwa na pabalik sa dalampasigan. Binalot ng tuwa ang kanyang puso sa gitna ng banayad niya na paglalayag. O Isla Malayo, mas lalo ka pa sanang pagpalain sa susunod na mga taon. Naway wala nang masamang nilalang ang darating upang magasik ng lagim sa iyong nasasakupan. At dito na nga nagtatapos ang kwentong ito. Maraming salamat sa lahat ng mga nakinig. Sana ay nagustuhan niyo ang kwento natin ngayong araw.